Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 401 hanggang 420. Kabanata 401. Sa sandaling sinabi ito ni Brad, ang kapaligiran sa pagitan ng apat ay nahulog sa isang awkward na sandali ng katahimikan. Ngumiti si Brad, ngunit puno ng malalim na kahulugan ang kanyang mga mata nang tumingin siya kay Jasper na parang naghihintay kung ano ang isasagot niya. Walang ekspresyon ang mukha ni Zachary at nakatingin kay Brad na may bahagyang asar na tingin sa mga mata. Gayunpaman, palagi niyang iginagalang ang imahe ni Jasper. Tila sa sandaling magsalita si Jasper, may masasabi na si Zachary para kontrahin si Brad. Kung tutuusin, kung gaano ka-hedonistic si Henry, ipinasa din ito mula kay Zachary. Bagaman ang kasalukuyang patriarka ng mga batas ay, sa ibabaw, ay umiwas dito sa loob ng maraming taon, masasabing yumaman ang batas dahil sa matandang Panginoon. Si Zachary ang ikalawang henerasyon ng mga batas sa totoong kahulugan. Kung ang Mr. Law na ito ay naging malupit, ang kanyang mga pamamaraan ay hindi mabilang na mas mataas kaysa kay Henry. Si Eric naman, walang paraan para magsalita siya. Nakahinga lang ng maluwag si Eric at tumingin kay Jasper sa gilid ng mga mata niya, naghihintay ng isasagot niya. Ang awkward na katahimikan na ito ay tumagal lamang ng ilang paghinga. Nakangiting sabi ni Jasper, gaano man kalakas ang ikalawang henerasyon, lagi nilang susundin ang trajectory at karanasan ng mga nauna sa kanila. So, marami pa ring dapat matutunan, pero ang nakababatang henerasyon ay pinaghihiwalay din sa iba't ibang klase, yun lang. Kung ihahambing ko ang aking sarili kay Uncle Lo, sa palagay ko ay marami pa akong puwang para sa pagpapabuti. Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita, si Zachary ay nagniningning sa tuwa. Sabay tawa ni Brad, pero medyo awkward ang tawa niya. Sa pahayag na iyon, nagpakumbaba si Jasper, binuhat si Zachary, at binalikan si Brad. Hindi masama, napakahusay. Ang mga salita ni Brad ay puno ng kabuluhan. Lumingon siya at sinabi kay Eric, lagi kong sinasabi sa iyo na may mga taong mas magaling kaysa sa iyo doon at ito ay mga taong katulad ni Jasper. Magkasing edad lang kayo, pero may malaking pagkakaiba sa inyong dalawa. Kailangan mong matuto kay Jasper. Magalang na sabi ni Eric matapos marinig ang mga katagang, I know, Dad. Mapagpakumbaba akong matututo kay Jasper. Mr. Turner, sobra mo akong pinupuri. Maswerte lang ako at wala talagang maraming talent. Mawawala ang pagiging mahinhin mo sa akin kapag pinupuri mo ako ng sobra-sobra, walang ganang sabi ni Jasper. Tumawa si Brad at sinabing, nagawa mo na ang gayong mga tagumpay sa murang edad, kaya ayos lang kahit mawala ang iyong pakiramdam ng kahinhinan dahil ito ang nararapat. Gayunpaman, Jasper, biglang nawala ang tono ni Brad nang ilipat niya sa ibang paksa ang usapan. Ang ating bansa ay malawak at mayaman, puno ng mga natatanging tao na may magagandang talento. Lagi nating isaisip ang prinsipyo na laging may mas magaling sa atin sa mundo tulad ng pagtuturo ko kay Eric. Huwag mong maliitin ang lahat ng tao sa mundo dahil lang sa ilang tagumpay. Ang iyong henerasyon ay bata pa at walang sapat na karanasan, kaya ang paggawa ng napakaraming kaaway ay hindi isang magandang bagay. Mahinahong sinabi ni Jasper, salamat sa pagpapaalala sa akin, Mr. Turner. Itatago ko ito sa isip ko. Nagsalita na rin si Zachary sa pagkakataong ito. Aniya, Turner, ayoko nang marinig iyon. Bata pa ba ang mga kabataan kung hindi sila pabigla-bigla at may espiritu ng pangunguna? Mabuti kung nagdudulot sila ng gulo, ituring mo lang ito bilang pagkakaroon ng mas maraming karanasan. Ang mga tao mula sa mas lumang henerasyon tulad namin ay magtitiis lamang para sa kanya. Kung hindi natin matitiis, nasa paligid pa rin ang matanda, hindi ba? Nang marinig ang sinabi ni Zachary, biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Brad. Tumingin siya kay Zachary ng malalim at ngumiti ng mahina. Mukhang labis mong hinahangaan ni Loz ang binatang ito na nagngangalang Jasper kaya binitawan mo pa ang mga ganyang salita.
Mahinahong sinabi ni Zachary, hindi lang ito ang intensyon ko, kundi pati ng tatay ko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 402. Seryosong tumingin si Brad kay Zachary. Maya-maya, ngumiti siya. Okay, very well. Kahit sa tingin mo maganda o masama, ganito. Ang dahilan ay napakasimple, ikaw at ako ay minsang bata at masigla noon, at tayo rin ay nagdulot ng maraming gulo. Noon, hiniling namin sa aming mga magulang na lutisin ang mga isyong iyon para sa amin. Ngayong mga magulang na tayo, natural na kailangan nating pangalagaan ang ating nakababatang henerasyon. Hindi natin pwedeng hayaang mabuli ang ating mga nakababatang henerasyon, at least. Tumingin si Zachary kay Brad ng diretso, tumawa, at malamig na sinabi, Turner, sa tingin mo ba? Tiningnan ni Brad ng malalim sina Brad at Jasper bago biglang nagsalita ng walang kabuluhan, Eric, magpaalam ka na kay Uncle Lo. Aalis na tayo. Matapos marinig iyon ni Eric ay agad siyang nagpaalam kay Zachary ng may paggalang. Kung may gagawin ka, sige. Gabi na at naghihintay pa ang matanda kong magsalita kay Jasper, matamlay na sabi ni Zachary. Ngumuso si Brad bago tumalikod para umalis kasama si Eric. Pagkaalis ng dalawa, tinapik ni Zachary si Jasper sa balikat at mayabang na sinabing, huwag kang mag-alala. Atakihin mo lang si Eric kung maglakas loob siyang subukan at gawin ang isang bagay sa iyo. Kung may lakas ng loob si Brad na pumunta sa korte at harapin ka ng personal, pupuntahan ko siya. Sa simula pa lang ay ayaw ko na sa kanya. Ngumiti ng mapait si Jasper. Tito Lo, ito ay orihinal na bagay sa pagitan ko at nila. Hindi karapat-dapat na isangkat ang mga batas dito. Seryosong sabi ni Zachary, nagkakamali ka dito. Ngayon alam na ng lahat na kakampi ka ng mga batas. Kung matalo ka kay Eric, wala nang masasabi. Hindi ka lang sapat ang kakayahan. Gayunpaman, ano ang ibig sabihin ng mga salita ni Brad? Matanda siya sa iyo ng 12 taon at patuloy na ginagamit ang kapangyarihan ng kanyang pamilya para i-pressure ang iba. Seryoso ba niyang iniisip na wala kang suporta? Sinabi ko na ang mga nakababatang henerasyon ay dapat mismo ang magresolba ng kanilang mga hinaing. Iniisip ba niya na patay na ako sa paglalagay ng kanyang paa bilang isang elder? Naantig din si Jasper sa nangingibabaw na salita ni Zachary. Hindi ganoon kadaling masasabi ng mga ordinaryong tao ang gayong diretsong pahayag kung wala silang pamilya na kasing laki at makapangyarihan gaya ng mga batas. Ngayong sinabi na, ito ay pangwakas. Siguradong susuportahan siya ni Zachary hanggang dulo ngayon. Sige, huwag ka masyadong mag-isip. Hindi tanga si Brad. Siya ay mas matalino kaysa sa sinuman, kaya kailangan mong maging mas maingat sa iyong mga aksyon sa hinaharap at huwag hayaan ang sinuman na makakuha ng kanilang mga kamay sa isang bagay na maaari nilang gamitin laban sa iyo. Tara na, naghihintay pa ang matanda, masiglang sabi ni Zachary kay Jasper. Matapos marinig iyon ni Jasper ay tumango siya. Habang naglalakad sila at nagkukwentuhan, nakarating sila sa isang sasakyan. Nakaparada sa gilid ng kalsada ang kotseng kinauupuan ng matandang amo, naghihintay na dumating si Jasper. Binuksan ni Jasper ang pinto ng sasakyan at humingi ng tawad sa matandang master na nakangiting nakatingin sa kanya. Old Master, may delay ngayon. Sorry kung pinaghintay kita. Nakita ni Zachary, na sumunod sa kanya, si Jasper na napaka-tactful at idinagdag, Brad threatened Jasper. Hindi pinansin ni Old Master Lo si Zachary at malumanay na ngumiti kay Jasper. Ayos lang, ituloy mo na lang muna ang negosyo mo. Gusto ko lang makipag-chat sa iyo. Kung may gumagamit ng seniority para apihin ka, maaari mong hanapin si Zachary. Kung hindi niya kayang lutisin ito para sa iyo, halika at hanapin mo ako. Biglang naramdaman ni Jasper na namamanhid ang anit niya. Tama nga, namana ni Henry ang nag-aapoy na ugali. Ang matandang master ay napakatanda na ngayon, ngunit siya rin ay isang tao na tumangging aminin ang pagtatalo. Mataas ang sinasabi ni Uncle Lo at Old Master tungkol sa akin. Kaya, syempre, hindi ako magmadali sa lahat ng bagay. Kapag oras na para humingi ng tulong, hindi ako magiging magalang. Tumawa si Jasper. Ilang beses na tumawa ang matandang master at sinabing may kasiyahan, oo, ito ang espiritu na dapat taglayin ng mga kabataan. Huwag matakot sa anumang bagay, at huwag maghanap ng gulo.
Kung sa tingin mo ay tama, gawin mo. Sabi ni Jasper, speaking of what should be done, I really have one thing I need to do and I need your help for that, Old Master Lo. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 403. Naintriga si Old Master Lo sa sinabi ni Jasper. Bagamat ilang dekada ang agwat ng dalawa at malaki rin ang pagkakaiba ng kanilang posisyon at katayuan, ang mga bagay na ginawa ni Jasper sa ngayon ay nagpatunay na hindi magiging madali para sa kanya ang susunod niyang gustong gawin. Ano ba yan nakakapagseryoso sa'yo? Interesado ako, mainit na sabi ni Old Master Lo. Nang sabihin ni Old Master Lo ang mga salitang ito, talagang naniwala siya na malamang na nakatagpo si Jasper ng mahirap na kalaban at kailangan niyang gamitin ang kapangyarihan ng mga batas upang malutas ang isyu. Hindi inisip ng matandang master na may mali dito. Sa kanyang opinyon, kung mas mabuti ang isang tao, mas marami silang magiging mga kaaway. Kung walang mga kaaway, maaaring ang taong iyon ay hindi magagapi, o ang tao ay isang tumpok lamang ng putik at walang sino man ang interesado sa pakikitungo sa kanila. Si Old Master Lo mismo ay nakarating lamang sa kinaroroonan niya ngayon sa pamamagitan ng pakikitungo sa sunod-sunod na kaaway. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ni Jasper ay nagpang-inig sa mapuputing kilay ni Old Master Lo. Old Master, tungkol sa pagputok ng dot-com bubble at pagbagsak ng mga stock ng Harbor, kitang-kita na ang mga kanluraning kapitalista ay pumasok sa merkado at sila ang may pananagutan sa mga ito sa likod ng mga eksena. Tulad ng Year of the Handover, nabubuhay pa rin ang kanilang masamang intensyon. Palagi nilang sinusubukang nakawin ang aming mga resulta sa ekonomiya sa pamamagitan ng mga kasuklam-suklam na paraan. Ito ay katumbas ng pagtingin sa atin ng mga kapitalistang kanluranin bilang mga alagang hayop na kanilang pinalaki sa pagkabihag. Kapag tayo ay tumaba at lumakas, maaari nilang buksan ang ating mga pintuan anumang oras upang kunin ang lahat ng ating pinaghirapang pera. Nawala ang banayad ng ngiti na ipinakita ni Old Master Lo sa harap ni Jasper. Ang mga matang iyon na dumaan sa hindi mabilang na mga pagbabago sa buhay ay puno na ngayon ng sama ng loob at ayaw. Ang mga batas ay maaaring maging kakaiba sa maraming mayayamang pamilya sa Harbor City dahil ang Old Master Lo ay tunay na isang makabayang negosyante sa puso. Ipinakita niya ang kanyang pagkamakabayan sa pamamagitan ng mga praktikal na aksyon. Isinukol niya o sinaktan pa niya ang sarili niyang malaking kita para sa kolektibong kapakinabangan sa halip na ipahayag lamang ang kanyang pagkamakabayan sa salita tulad ng kung ano ang gustong gawin ng ilang mayayaman araw-araw. Ito ay dahil kung ito ay ang taon ng paglilipat o ang krisis sa pananalapi sa unang bahagi ng taong ito, matagal nang kinasusuklaman ng Old Master Lo ang mga kapitalistang kanluranin. Jasper, makikita mo pa ang ganitong pamamaraan sa iyong edad. Ang galing. Ibinuka ni Old Master Lo ang kanyang bibig, ngunit bukod sa kanyang pagpapahalaga kay Jasper, puno rin ng kawalan ng kakayahan ang kanyang tono sa realidad na kanilang kinakaharap. Gayunpaman, Harbor City man o buong mainland, ang aktwal na sitwasyon ay mahina at mahirap pa rin tayo. Sa harap ng mga may kapangyarihan, wala tayong paraan para lumaban, at ang hinanakit na ito ay pansamantala lang nating matiis. Kapag tayo ay sapat na malakas at may sapat na kapital at kapangyarihan, kung gayon walang maglalakas loob na ay bully tayo. Narinig ni Jasper ang mga salitang iyon at sinabing, hindi ko masabi para sa iba, ngunit hindi ko ito matiis. Tumawa si Old Master Lo. Imbes na patayin si Jasper ay pinuri niya ito. Oo, ang mga kabataan ay dapat magkaroon ng ganoong sigla at lakas. Tayong mga matatanda ay magiging mapagparaya dahil kailangan nating magpatuloy batay sa pangkalahatang sitwasyon, ngunit nasa yugto ka pa ng pagpapaunlad ng iyong sarili, at ang pag-aaral na itago ang iyong ilaw sa ilalim ng bushel ng masyadong maaga ay maaaring hindi maging isang magandang bagay. Old Master, ako na ang gagawa, biglang sabi ni Jasper. Ang ngiti sa mukha ni Old Master Lo ay natigil saglit. Bagamat ilang paghinga lang iyon, sapat na ang hindi mapigil na emosyon na makikita sa mukha ni Old Master Lo para ipakita ang epekto sa kanya ng mga sinabi ni Jasper. Jasper, huwag kang masyadong impulsive. Kumunat ang noo ni Old Master Lo. Ilang segundo na ang nakalipas, pinupuri pa rin niya si Jasper sa pagiging mapusok na binata, ngunit ngayon, kailangan niyang pigilan siya sa pagiging masyadong impulsive. Old Master, pinag-isipan ko na.
Kahit na tila na protektahan ko ang harbor stock sa huling pagkakataon, alam na alam ko na marami pa rin akong natalo habang nakikipaglaban sa kabilang partido. Kung hindi, ang resulta ay hindi magiging katulad nito. Napakalma ng ekspresyon ni Jasper. Mula noong debut niya, naging maayos ang lahat para sa kanya, ngunit hindi ito nangangahulugan na siya ay walang talo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 404. Natalo din siya dati. Natalo siya sa isang mangangalakal sa likod ng mga eksena noong labanan sa pagitan ng harbor stocks at ng mga kapitalistang kanluranin. Masyadong malaki ang kalamangan ng kalaban at nakakuha sila ng mapagpasyang pagkakataon. Kung ito ay ibang tao, maaari lamang silang makakuha ng isang matinding pagkatalo. Gayunpaman, sa pananaw ni Jasper, ang lahat ng iyon ay hindi dahilan para itanggi ang kabiguan. Kung natalo ka, talo ka. Buti na lang umamin. Sa kabaligtaran, ito ay pupuko lamang sa kanyang pakikipaglaban. Matalim na tiningnan ni Old Master Lo si Jasper at sinabing, "Jasper, huwag kang masyadong magdedemand sa sarili mo." Umiling si Jasper at ngumiti. "Hindi, Old Master, hindi ako nagdedemand sa sarili ko. Alam ko na may mga taong mas magaling kaysa sa akin. Hindi nakakahiyang matalo minsan o 2 beses. Gayunpaman, kailangan kong ibalik ang reputasyong ito dahil man ito sa aking posisyon bilang isang taong may lahing Summer o sa aking personal na pananaw." Bahagyang kumunot ang noo ni Old Master Lo at walang sinabi. Nagpatuloy si Jasper, "Older Master, kailangan mong magsimula sa kasalukuyang mga kondisyon, at ang iyong posisyon at katayuan bilang matatandang henerasyon ay masyadong sensitibo. Ang isang bahagyang paggalaw sa isang bahagi ay maaaring makaapekto sa sitwasyon sa kabuuan, at maaari itong maging isang pang-internasyonal na kaganapan, kaya hindi ka maaaring magmadaling kumilos. Pero iba ako. Kung itatapon mo ako sa kanluran, ilang tao ang makakakilala kung sino ako. Bata pa ako. Ito ang aking kalamangan at aking proteksyon. Kung pupunta ako sa Western Capital Market para gumawa ng isang bagay, walang magdadala sa akin sa international level para harapin ako." Sinabi ni Old Master Lo na may damdamin. Gayunpaman, kailangan mong maging malinaw na kapag ginawa mo ito, kaming mga matatanda ay hindi direktang makakatulong sa iyo dahil sa maraming komplikadong dahilan. Ngumiti si Jasper at sinabing, "Ito ang sarili kong bagay, bakit kailangan ko ng tulong mula sa iba?" Ang mga salitang ito ay tila malinaw, ngunit sa katunayan, ang mga ito ay napakalabis. Maging si Zachary na tahimik sa tabi niya ay nagtatakang napatingin kay Jasper. Mula nang makilala ni Zachary si Jasper, kailangang patuloy na i-refresh ni Zachary ang kanyang panloob na pagsusuri kay Jasper, ngunit pagkatapos na paulit-ulit itong pahusayin, nalaman pa rin ni Zachary na minamaliit pa rin niya si Jasper. Kung hindi mapuputol ang buhay ni Jasper, sa ganitong uri ng pagiging agresibo, ano ang kanyang makakamit sa hinaharap? Pakiramdam ni Zachary ay wala siyang lakas ng loob na isipin iyon. Matagal na natahimik si Old Master Lo bago nagtanong, "Ano ang gagawin mo?" Sinabi sa kanya ni Jasper ang plano na hindi na niya mabilang na nasuri sa kanyang puso. Aniya, "Ang ginagawa ko ngayon ay mag-ipon ng sarili kong kapital. Ang pera na mayroon ako ngayon ay sapat na para mamuhay ako ng comfortable at ito ay higit pa sa sapat para sa mga susunod na henerasyon. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat upang ilipat ang Wall Street. So, I plan to accumulate more, and when I have at least more than $10 billion in hand, then it's time for me to start to accomplish my plan to take down Wall Street. Hahayaan ko silang matikman na ang kanilang kayamanan ay anihin ng iba sa palengke. $10 billion. Marami ba ito? Ito ay isang astronomical na numero para sa karamihan ng mga tao. Gayunpaman, sa opinyon ni Jasper, ito ay isang kinakailangan lamang para sa pagpapatupad ng plano. Kung gayon, gaano kalaki ang kanyang ambisyon? Matamang tumingin si Old Master Lo kay Jasper at hindi maiwasang magtanong, "Gusto mo ba talagang gawin ito? Kapag nabigo ka, maaari kang matalo at wala ng pagkakataon para sa iyo muli." Ngumiti si Jasper at sinabing, "Para sa hustisya at pansariling interes, dapat itong gawin. Kapag nagtagumpay ako, oras na para matikman ni Jasper Lane ang pagiging pinakamayamang tao sa Terra." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 405. Medyo ambisyoso. Ngumiti at nagpuri si Old Master Lo. Humalaklak si Jasper at sinabing, ang pagiging pinakamayamang tao sa Terra ay midterm goal lang. Mas malaki ang paningin ko. Kaya lang, ang mga bagay na iyon ay parang nagpapakagat ako kaysa sa nguyain ko ngayon. Hindi iyon naisip ni Old Master Lo. Sinabi niya sa mainit na boses, ang isang tao ay dapat palaging may maikli, katamtaman, at pangmatagalang plano para sa kanyang buhay at karera, nagtatrabaho man sila o may negosyo upang kumita ng pera. Ang buhay na walang plano ay walang mga layunin, at ito rin ang pinakamadaling paraan upang mawala ang iyong puso. Sa pamamagitan lamang ng pag-alam kung ano ang gusto mo sa lahat ng oras, mas makakapag-concentrate ka sa paggamit nito. Habang sinasabi niya iyon, tumingin si Old Master Lo kay Jasper ng may lakas ng loob at sinabing, maaari mo ba akong kausapin tungkol sa iyong mga pangmatagalang layunin? Actually, I've asked Zachary to know more about your industry. Nalaman ko na ang pinakamaraming nagawa mo hanggang sa puntong ito ay ang pamumuhunan sa industriya. Gayun din, nagpapatakbo ka sa merkado ng pananalapi at hindi ka kasali sa anumang malalaking industriya. Ang ganitong uri ng diskarte ay medyo katulad sa ilang mga pondo ng pamumuhunan ng anghel sa kanluran. Ang matandang Panginoon ay ang matandang Panginoon talaga. Ang kanyang pananaw at paraan ng pagpapatakbo mula sa isang madiskarteng may pakinabang na posisyon ay talagang hindi maihahambing sa pangkalahatang publiko. Kapag ang mga ordinaryong tao ay tumingin sa kasalukuyang pang-industriya na layout ni Jasper, maaari nilang isipin na ang mga ari-arian ni Jasper ay masyadong nakakalat. Mukhang napakaraming industriya ang nasangkot sa kanya ngunit hindi siya sanay sa alinman sa mga ito. Ito ay bawal para sa mga taong nasa negosyo. Dahil si Jasper ay hindi kailanman nagkaroon ng pangunahing industriya ng haligi, nangangahulugan ito na ang kanyang komprehensibong lakas at kakayahan laban sa panganib ay magiging napakababa. Gayunpaman, iba ang nakita ng matandang master. Inayos ni Jasper ang kanyang mga iniisip pagkatapos marinig ang mga salita at pagkatapos ay sinabing, plano kong ang tahakin ang landas na ito, ngunit hindi ito komprehensibo dahil sa totoo lang, angel funds ang magiging pangunahing negosyo ko ngunit hindi magiging lahat. Ang aking ideya ay upang bumuo ng JW sa isang serye ng mga grupo. Hanggat ito ay isang nangungunang industriya, ito ay kasangkot. Isasama nito ang lahat ng aspeto ng panlipunang pagunlad at kabuhayan ng mga tao, kaya kailangan pa rin nating tingnan ito habang tayo ay nagpapatuloy. Sa pagtatapos ng araw, ang aking ideya ay bumuo ng isang moderno at komprehensibong komersyal na carrier upang ang JW ay maging isang sistema at isang pandaigdigang konsorsyum na sumasaklaw sa iba't ibang larangan. Sa katunayan, ang ideya ni Jasper ay nagmula sa mga susunod na henerasyon kung saan pamilyar na ang mga tao sa maraming konsepto ng negosyo. Kunin, halimbawa, ang pagbubukas ng upstream at downstream na pang-industriyang chain ng mga high-end na industriya upang makamit ang ecosystem ng industriya. Gayunpaman, ang mga konseptong ito ay masyadong advanced. Sa sandaling ito, kahit sa kanluran, ang mga konseptong ito ay nasa kanilang kamusmusan. Kahit si Old Master Lo ay maaaring hindi ito maintindihan, kaya hindi sinabi sa kanya ni Jasper ang tungkol doon. Gayunpaman, sa mga sinabi niya hanggang ngayon, sapat na ang mga salita ni Jasper para mabigla sina Old Master Lo at Zachary. Alam nila na malaki ang mga ambisyon ni Jasper, ngunit hindi nila inaasahan na magiging ganoon kalaki ang mga ito. Kung ibang tao ang nagsabi ng ganito sa harap nila, malamang iisipin lang nina Old Master Lo at Zachary na baliw ang tao. Gayunpaman, iba si Jasper. Gayun din, si Jasper lamang ang maaaring tumanggap ng paggamot na ito. Ito ay dahil napanood nila sa kanilang mga mata kung paano pumunta si Jasper mula sa isang kilalang walang tao hanggang sa kung saan siya ngayon ay hakbang-hakbang. Kung ito ay matagumpay, hindi lamang ikaw ang magiging pinakamayamang tao sa Terra, maaari ka pang maging pinakamayamang tao sa mundo, bulalas ni Zachary. Humalaklak si Jasper at sinabing, wala akong pakialam sa maling reputasyon na iyon, ngunit kapag kaya kong ipaglaban ang posisyon na iyon, tiyak na ipaglalaban ko ito. Ngumiti si Old Master Lo at sinabi, pag-uusapan natin ang hinaharap kapag narito na ang hinaharap, ngunit napakaganda ng iyong plano. Kung may kailangan ka sa hinaharap, sabihin mo lang sa amin. Kuwit, kalokohan.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 406. Hinampas ng malakas ni Brad ang tasa ng tsaa at iniluwa ang isang salita sa malalim na boses. Mula nang bumalik mula sa handaan, hindi na maganda ang kutis ni Brad. Ang mga katulong sa bahay ay hindi nang ahas na lumapit at lumayo lamang sa kanya. Tumayo si Eric sa isang tabi nang walang sabi-sabi. Actually, wala siyang lakas ng loob na magsalita. Nakita niya sa sarili niyang mga mata kung paano nag-echo si Jasper sa mga batas para mabangis na kutsain ang kanyang ama. Sa pagkakataong ito, gustong-gusto ni Eric na magtago para hindi mailabas ng kanyang ama ang galit sa kanya. Gayunpaman, nakatadhana na hindi siya makakatakas. Medyo mas matanda ka kay Jasper pero bakit parang basura ka kapag tumabi ka sa kanya? Habang iniisip ito ni Brad, lalo siyang nagalit. Tinuro niya si Eric at sinimangutan. Napangiti ng mapait si Eric at sinabing habang kinakagat ang bala, "Tay, ilang taong kasing edad ko ang may kukumpara sa kanya." Malungkot ang mukha ni Brad dahil sa kawalang kasiyahan habang malamig niyang sinabi, "Naisip ko lang na ang batang ito ay may kamanghamanghang mga taktika noon, ngunit kaya niyang umabant at umatras ng ganoon kataktika. Pero ngayong gabi, parang lahat kami ay naloko niya. Napakaraming bagay pala ang tinatago ng batang ito." Noon, sinabi na may 2 tao sa iyong henerasyon na nagpalaki nito, ang isa ay mula sa timog at ang isa ay mula sa hilaga. Sa edad na 10, pinarusahan ng langit ang unang anak ng unang asawa ng mga Brown mula sa hilaga dahil siya ay isang makasalanan. Sa huli, siya ay naka-wheelchair sa buong buhay niya. Samantala, sa Waterhoof City sa timog, ito ay isang munting prinsipe na apo rin ng kataas-taasang emperador. Maaaring isagawa ng 2 taong ito ang muling pagkabuhay para sa iyong henerasyon, ngunit ngayon ay tila kailangan mong idagdag si Jasper bilang pangatlong tao. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Eric nang marinig ang mga katagang ito. Nagtataka niyang sabi, kahit si Jasper na lang, bata pa rin siya na walang background at the end of the day. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon siya kung ikukumpara sa dalawang iyon? Malamig na sabi ni Brad, sa tingin mo ba wala siyang background? Ang mga batas ay sapat ng background para sa kanya. Higit pa, sino sa 4 na mayamang pamilya sa Harbor City ang hindi nagpakita sa kanya ng paggalang? At iyon ay bago ang gabing ito. Pagkatapos ng piging ngayon, walang tigil ang papuri sa kanya ng mga big shot sa loob. Hindi man niya idineklara ang kanyang posisyon, at least maaalala ang kanyang pangalan. Sino pa ang makakamit nito? Sabi ni Eric na may paninibugho, hindi ko pa rin akalain na may kukumpara niya ang masasamang tao mula sa pamilyang Brown at ang munting prinsipe mula sa Waterhoof City, milya-milya pa ang layo niya. Malamig na singgal ni Brad. Bigyan mo siya ng oras at hindi imposible na siya ang maging pangatlong tao. Pare, tingnan mo ang ugali niya sa atin ngayong gabi. Kapag naging somebody talaga siya in the future, natatakot akong pahirapan niya kami, nakakakilabot na ekspresyon ni Eric. Malungkot na sabi ni Brad, bakit maghintay hanggang sa hinaharap? Sa tingin mo ba ay dumating si Old Master Lo para lang pasayahin siya at ipakita sa kanya ang suporta? Ang isang matandang Zorro sa antas na ito ay magkakaroon ng layunin kahit na siya ay kumukurap. Nakatanggap ako ng balita na sa pagkakataong ito, nilayo ng mga batas na paalisin kami mula sa pagbabahagi ng mga kita mula sa pagtatayo ng mga lugar ng Olympic. Nagulat si Eric sa narinig niya. Anong magagawa natin? Lalong naiinip si Brad sa kanyang anak na ang alam lang ay tanungin siya kung ano ang gagawin. Hindi ka na bata, hindi ka na ba makakaisip ng solusyon mag-isa? Walang magawang sinabi ni Eric, napakaraming tao at bagay ang kasangkot dito at wala akong kakayahan para doon. Kung alam mong wala kang kakayahan, mag-aral ka na lang mabuti. Itigil ang paggawa ng mga bagay na walang kabuluhan sa buong araw. Isa ka sa mga Turner at mas marami kang kalaban. Sabi ni Brad habang nakaramdam ng sama ng loob kay Eric dahil sa hindi pagtupad sa mga inaasahan. Matapos huminga ng malalim, nagpatuloy si Brad, hindi tatayo ang ating matandang master at panoorin ito habang nangyayari ito. May gagawin ang buong pamilya Turner tungkol dito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi lamang ang mga batas ang pumasok sa laro mismo, ngunit ang iba pang 3 sa 4 na mayayamang pamilya ay interesado rin. Marahil, ang mga batas ay gumawa ng maraming trabaho sa gitna. Tulad ng alam mo,
Ang Harbor City ay isang napaka-espesyal na lugar. Ang mga tao mula sa matataas na uri ay talagang umaasa na magkaroon ng mas malapit na kaugnayan sa Harbor City. Para sa kadahilanang ito, ang Turners ay hindi lalaban ng mag-isa. Hindi namin maaaring hayaan ang mga tao mula sa Harbor City na kainin ang lahat ng mga benepisyo, ngunit kung ito ang kaso, si Jasper ay walang lakas upang lutisin ito. Dahil dito, ang bagay na ito ay natitira para sa iyo na hawakan. Sa puntong ito, si Brad ay nakatitig kay Eric na nag-aapoy ang mga mata. Sinabi niya sa malalim na boses, kahit na hindi mo siya kayang patayin, kailangan mo siyang saktan para hindi siya makabawi sa mga pinsala sa loob ng 5 taon man lang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 407. Sa ilang salita lang, malinaw na ipinaliwanag ni Brad ang kasalukuyang taksil na sitwasyon ng Swallow Capital. Saang bansa ka man naroroon, ang Olympics ay isang malaking kaganapan. Higit pa rito, ito ay gaganapin sa isang bansa na nangangailangan ng agarang pagpapabuti ng katayuan sa internasyonal. Upang maipakita ang kadakilaan ng kanilang dakilang bansa at hayaan ang mga tao sa buong mundo na makita ang kanilang mga tagumpay, ang Olympics ang magiging pinakamagandang pagkakataon upang ipakita ito. Sa makatuwid, ang bagay na ito ay naging kasalukuyang pangunahing kaganapan sa loob ng bansa sa ilalim ng pandaigdigang atensyon. Ito ay dahil dito na ang lahat ng aspeto ng Olympic Games, mula sa pagtatayo ng lugar hanggang sa disenyo ng tema, ay tretuhin ng may espesyal na pangangalaga. Sa kritikal na sandali na ito, nagawa ni Jasper na humila ng mga string at gumawa ng mga koneksyon. Pagkatapos, sa pamamagitan ng mga batas na namamagitan mula sa loob, nagawa niyang ipakilala ang mga nangungunang mayayamang pamilya ng Harbor City upang ilagay sa kanilang mga pondo. Ito ay isang magandang bagay dahil ang mga malalaking shot ay nais na ang mainland at Harbor City ay magsanib ng mas malalim. Dahil dito, nagpanik ang mga lokal na mamamayan tulad ng mga Turner. Natural na ayaw nilang kainin ng Harbor City ang lahat ng cake, kaya ang pagsasama-sama ang naging pinakamahusay na solusyon para dito. Matapos pakinggan ang mga salita ni Brad, napagtanto din ni Eric na sa sitwasyong ito, kahit na ang isang pamilya na kasing laki ng mga Turner ay hindi maaaring manatiling kalmado sa panahon ng isang maigting na sitwasyon. Kung sila ay pabaya, sila ay malamang na mabaligtad. Gayunpaman, nang marinig ni Eric na hinihiling sa kanya ni Brad na harapin si Jasper, nagsimula siyang nakaramdam ng pagkahilo. Dad, hindi ko siya karibal. Bagamat nakakahiya para kay Eric na banggitin ito, inisip niya ang mga kahihinatnan at nadama niya na mas mabuting maging tapat. Pagkaraan ng ilang beses na hampasin, si Eric ay nawalan ng lakas ng loob na harapin si Jasper. Hindi na nagulat si Brad sa naging reaksyon ni Eric. Hindi man lang siya nagalit. Sa halip, diretso niyang sinabi, sino ang nagsabing gusto kong ikaw mismo ang gumawa nito? Pinag-isipang mabuti ni Eric. Pagkatapos, naramdaman niyang may kumislap na liwanag sa kanyang isipan, ngunit hindi niya lubos na naunawaan ang ibig sabihin nito. Nang makita ito, muling naging malungkot ang mukha ni Brad. Huminga siya ng malalim. Akala niya noon, kahit hindi ganoon ka-outstanding ang anak niya sa mga kasamahan niya, at least mahusay pa rin siya. Pero, bakit lalo siyang nagmukhang mentally challenged pagkatapos ng hitsura ni Jasper? Maaari mong gamitin sina Lisa at Ben, walang magawang paalala ni Brad. Naningkit ang mga mata ni Eric sa narinig niya. Kung ginamit niya ng maayos ang 2 taong ito, mas madaling hawakan ang bagay na ito. At saka, hindi madaling pakisamahan ang pangalawang tiyuhin ni Ben. Bumalik ka at alamin mo ito para sa iyong sarili, mahinang sabi ni Brad. Habang iniisip ito ni Eric, mas naging interesante ito. Hanggat hindi siya samipot sa pagpapatupad ng planong ito, kahit na mabaigaw siya sa huli, hindi ito matutunton ni Jasper pabalik sa kanya. Ang pinakamahalagang bagay ay maitago siya sa dilim, habang sina Lisa at Ben ay nasa liwanag. Hindi maisip ni Eric kung paano siya mawawala kung pagsasamahin niya ang kapangyarihan ng mga Turner sa mga negosyanteng haddock mula sa sangay ng Waterhoof para hawakan si Jasper. Nakuha ko, sabi ni Eric na kumikinang ang mga mata sa tuwa. Kuwit, bagamat tapos na ang handaan, nagsimula pa lang maging abala si Jasper. Basta may utos siya sa finishing touches, natural na tutulungan siya ng kanyang mga subordinate na gawin ito. Gayunpaman,
wala siyang mahanap na tutulong sa kanya sa pakikisalamuha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 408. Maging ang 4 na mayayamang pamilya ng Harbor City o iba pang lokal na paksayon ng Swallow City, lahat sila ay biglang naging masigasig kay Jasper. Sa sumunod na 2 araw, sumugod si Jasper sa iba't ibang okasyon, karamihan sa mga ito ay babalik na amoy alak. Gayunpaman, anuman ang okasyon, palaging pinipigilan ni Jasper ang kanyang sarili at hindi naglalasing. Kung hindi, gagawin niyang katatawanan ang kanyang sarili. Bilang karagdagan sa pakikisalamuha, inilagay ni Jasper ang karamihan ng kanyang lakas at oras kina Wendy at Anna. Parang nag-aikal ang 2 babaeng ito. Parang napag-usapan nila ang isa't isa na salaitan sa pagpapakita sa tabi ni Jasper. Hanggat nasa tabi ni Jasper ang isa sa kanila, hindi na magpapakita ang isa. Natapos lamang ang sitwasyong ito nang tawagin ni Dawson si Wendy pabalik ng probinsya. Nag-aatubili ka bang iwan ang girlfriend mo? Sa International Airport, si Jasper, nakakababa lang ni Wendy at ang iba pa, ay sumakay sa kotse at narinig ang sinabi ni Anna. Sakit ng ulo ko. Pinunasan ni Jasper ang kanyang mga templa, kunwari walang narinig. Nitong mga nakaraang araw, kailangang makihalubilo si Jasper tuwing gabi. Kahit na kaya niyang hawakan ng maayos ang kanyang alak ngayon, matindi rin ang mga sekwele. Ang pagpintig sa kanyang mga templo ay nag-iwan sa kanya na walang lakas sa buong araw. Kailangan mong magpahinga sandali. Umupo si Anna sa tabi ni Jasper at pinahiga si Jasper sa kandanggan niya. Inabot niya at marahang hinimas ang mga templa ni Jasper. Napasandal si Jasper sa malambot, at makinis na hita ng babae. Habang ninanamnam niya ang matamis na halimuyak na bumubuhos sa kanyang ilong, nagulat siya sa pagmulat ng kanyang mga mata. Ang iyong mga kasanayan. Tinuruan ako ng girlfriend mo. Humalaklak si Anna. Bumaba ang tingin niya kay Jasper at inabot ito para tulungan itong ipikit ang mga mata. Napakarami mong naiinom nitong mga araw na ito at hindi mo kayang tanggihan ang mga imbitasyon. Ang 4 na mayayamang pamilya ay naghahalili sa pag-imbita sa iyo, at ang malalaking pamilya sa Swallow Capital ay pumipili para tawagan ka rin. Big hit ka ngayon. Mahalagang makihalubilo at hindi maiiwasan, pero at the end of the day, ang katawan mo ang kapital mo, kaya sa kanya ko natutunan ang ganitong kasanayan. Okay lang ba? Napakagaling. Komportableng humiga si Jasper at ngumiti. Babalik ako sa probinsya maya-maya. Hindi naman sa akin ang Swallow Capital, bulong ni Jasper. Humalaklak si Anna. Sa tamang panahon lang. Sasabihin ko sa iyo na pupunta ako sa Boston para mag-aral ngayong Biyernes at hindi na babalik ng ilang buwan. Bakit hindi ko narinig na binanggit mo ito kanina? Kumunat ang noo ni Jasper. Nang marinig na hindi niya makikita si Anna sa loob ng ilang buwan, medyo nalungkot si Mr. Lane. Huwag mo nang ituloy ang pag-aaral mo. Susuportahan kita financially. Ngumiti si Anna at sinabing, sinasabi mo na gusto mo akong suportahan sa sandaling umalis ang iyong kasintahan. Hindi ka ba nakokonsensya? Bakit ako dapat? Nag-aaral ka ng fashion design, kaya mag-set up na lang ako ng kumpanya para i-manage mo, sabi ni Jasper. Lahat ng lalaki ay basura talaga. Ngumuso si Anna. Sa tingin mo kailangan mo ba akong suportahan? Paulit-ulit mong sinasabi ang mga bagay na hindi nangangailangan ng kapital habang alam mong hindi ako papayag. Magsasalita na sana si Jasper nang tumunog ang telepono. Galing iyon kay Zachary. Hindi umimik si Jasper at agad na kinuha ang telepono. Jasper, busy ka ba? Tanong ni Zachary. Hindi naglakas loob na sabihin sa kanya ni Jasper na nakahiga siya sa kandanggan ng kanyang anak habang nagsasaya. As such, he said with a dry smile, kakabalik ko lang from the airport and I'm still on the road. May magagawa ba ako para sa iyo, Tio Lo? Diretsyong sabi ni Zachary, diretso ka sa hotel na tinutuluyan natin mamaya. Nandito ang 4 na pamilya. Nais naming makipagkompetensya sa lokal na paksayon upang makita kung magkano ang maaari naming makuha para sa pagtatayo ng mga lugar ng Olympic. Sinabi ni Jasper na may seryosong ekspresyon, hindi papayagan ng mga lokal na paksayon ang bagay na ito ng ganoon kadali, tama ba? Ngumiti si Zachary at sinabing, kaya nga kailangan namin ng payo mo. Tuwang-tuwa ang mga nakatataas sa panukalang Honeycomb Stadium na isinumite mo kanina.
Gusto ng lahat na marinig ang iyong opinyon. Gaya ng sinabi niya, hininaan ni Zachary ang kanyang boses at nagpatuloy, ang tatlo pang pamilya ay hindi rin ganoon kadaling pakitunguhan. Iminungkahi ko na pasukin ka rin para mabilang natin ito bilang 5 stop pero wala ni isa sa kanila ang nagsabi. Sa pagkakataong ito, kailangan mong gamitin ang iyong lakas para kumbansihin sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 409. Pagkababa ni Jasper, nakita siya ni Anna na bahagyang pinagdikit ang kanyang mga kilay na para bang may iniisip siyang mahahalagang bagay. Dahil dito, matino si Anna at hindi nagsasalita para hindi magambala ang kanyang iniisip. Marahan lang niyang minasahe ang mga temples ni Jasper habang hinahayaan itong maging relaxed as he could. Ano sa palagay mo ang tatlo pa mula sa 4 na mayamang pamilya? Biglang nagmulat ng mata si Jasper at tinanong si Anna. Pinagdikit ni Anna ang kanyang itim na kilay. After a little thought, she said, "To be honest, the relationship between the 4 families is very complicated. Kadalasan, kakumpetensya sila. Kung tutuusin, limitado ang espasyo ng Harbor City at magkakaroon ng mga overlap pagdating sa kanilang mga negosyo. Sa 4 na mayayamang pamilya, ang mga Boyle ay patuloy na lumalala at ang kanilang sitwasyon ay napakasama. Dahil dito, sabik din silang makahanap ng mga bagong pagkakataon sa pamumuhunan. Ngunit kumikita pa rin sila dahil sa rebound sa pandaigdigang kalakalan sa industriya ng paggawa ng barko ngayong taon. Si Joe naman, kilala siya bilang half the harbor Langdon, kaya may isip mo kung gaano kalaki ang yaman niya. Gayunpaman, ang kanyang lakas ang pinakamahina sa 4 na mayayamang pamilya at napakababaw din ng kanyang pundasyon. Nagsimula siya sa wala at nakarating siya sa kinaroroonan niya ngayon mag-isa. Sa loob ng mahabang panahon, hindi talaga siya nakilala ng mga taga Harbor City bilang isa sa 4 na mayayamang lalaki dahil sa kanyang kawalan ng karanasan. Gayunpaman, maganda ang pakiramdam ko sa kanya at ganoon din ang iniisip ng lolo ko. Iba kasi siya sa iba. Siya ay may ambisyoso at walang awa na espiritu. Siya ay may magandang mata. Dagdag pa, ang kanyang mga ideya sa negosyo ay hindi katulad ng iba. Ang mga ito ay mas radikal at angkop para sa kasalukuyang modelo ng negosyo. May isa pa siyang malaking advantage at yun ang edad niya. Siya ay 20 taong mas bata sa aking lolo at sa iba pa. At saka, hindi siya mas matanda sa tatay ko at iyon ang pinakamalaking bentahe niya. Napatango naman si Jasper habang nakikinig sa sinabi ni Anna. Oo naman, wala sa 4 na mayayamang pamilya ang madaling hawakan. Maging ang pangitain ni Anna ay malayo sa pangkaraniwang tao dahil sa impluwensya ng kapaligiran at edukasyon ng kanyang pamilya. Sa hinaharap, aabutin lamang ng 10 taon para tumaas ang kayamanan ni Joe. Minsan, nakuha pa niya ang pinakamataas na katayuan at posisyon sa 3 pa. Ito ang pinakamagandang patunay. Sa oras na ito, tila si Joe, na may pinakamahinang pundasyon, ang talagang taong may pinakamaraming potensyal sa 4 na mayayamang pamilya. Paano si Wallace? Tanong ni Jasper. Naging kakaiba ang ekspresyon ni Anna nang sabihin niya, sa totoo lang, kaming mga junior ay halos hindi na nakikipag-ugnayan kay Wallace. Alam lang natin na napaka-low profile niya, at napakalakas niya sa Golden Peninsula. Isa siya sa mga pinuno ng mga mayayamang pamilya na higit na nagtatago sa sarili. Speaking of which, may beef sina Lolo at Wallace sa loob ng ilang dekada. Yung tipong hindi mareresolba, sabi ni Anna kay Jasper na may napakabihirang nosy expression sa mukha. Biglang nakaramdam ng pagkaintriga si Jasper. Anong nangyari? Ang aking lola, ang unang pag-ibig ni Wallace. Narinig ko mula sa aking ama na ang aking lolo ay nagbigkis ng mga pampasabog sa kanyang katawan at inagaw ang lola mula kay Wallace sa kanilang seremonya ng pakikipag-ugnayan. Nanlaki ang mga mata ni Jasper, at baka sa mukha niya ang pagtataka. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng mga ganitong sikreto pagkatapos niyang mabuhay ng 2 buhay. Ngayong naisip niya ito, si Old Master Lo ay naging isang malupit na tao sa kanyang mga unang taon. Siya ay ipinanganak na balewala. Sa magulong panahong iyon, minsan niyang monopolyo ang negosyo ng mga baril sa Harbor City, Oma City, at Noate. Sa mga unang araw, ang matandang ito, na nagpapakita na ng mga unang palatandaan ng kanyang namumukod tanging talento, ay nakagawa ng maraming supply at mga bala sa mainland.
Kung hindi, ang Old Master Law ay hindi igagalang ng mga nakatataas sa mainland. Iyon ang dahilan kung bakit. Dahil din sa isang salita mula sa Old Master Law ang kailangan ng King of Gambling ng Oma City upang hindi na maglakas loob na tumuntong sa Harbor City sa loob ng 20 buong taon. Naglakas loob lang siyang pumunta pagkatapos mamatay ang matandang amo. Ang maliit na detalyeng ito ay nakapagpakita sa matandang master sa kabuuan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 410. Dahil dito, hindi nagduda si Jasper kay Ana nang sabihin niyang may nangagaw si Old Master Law sa altar noon. Sa palagay ko ay hindi masyadong lumaban hanggang kamatayan sa bagay na iyon, komento ni Jasper. Noong panahon iyon, ang aking lolo ay isang ordinaryong tao, ngunit si Wallace ay isang anak ng isang mayamang pamilya. At saka, mahal talaga ni na lola at lolo ang isa't isa. Hindi maiwasan ni Ana na tumabi sa kanyang lolo. Para sa akin, si lolo ang tunay na lalaki. Ngunit nakita ko si Wallace na nakangiti habang nakikipag-chat sa matandang master. Tanong ni Jasper. Sagot ni Ana, wala yon. Personal na dumating si Wallace para ihatid ang kanyang mga regalo sa kasal ni na lolo at lola. Hey, pinaikit ni Jasper ang kanyang mga mata at ngumiti. Ganyan ang karakter ni Wallace. Ang mga salita ni Ana ay nagpapataas ng pagbabantay ni Jasper laban kay Wallace sa pinakamataas na antas sa kanyang puso. Ang isang tao na, sa loob ng mga dekada, ay maaaring magtiis sa puot ng isang tao na umaagaw sa kanyang asawa ay maaaring isang tanga o isang walang katulad na babae. Magiging tanga kaya si Wallace Langdon, na nakikipag-date sa pinakamayamang tao sa Terre. Maaari lamang siyang maging isang walang kapantay na babae. Kuwait. Napuno ng usok ang lounge ng suite ng hotel kung saan tumuloy si Old Master Law. Bilang karagdagan sa Old Master Law, narito rin sina Wallace, Joe, Spencer, Zachary, at Kennedy bilang pangalawang henerasyon ng mga batas at Langdon ayon sa pagkakabanggit. Pagpasok ni Jasper sa kwarto, napatigil ang lahat sa pag-uusap at sabay na napatingin. Paumanhin, lahat, nagtagal ako sa kalsada, paumanhin ni Jasper. Ayos lang, nag-uusap lang tayo, pero may mga bagay na gusto kong itanong sa iyong opinyon, nakangiting tumingin si Spencer kay Jasper at magiliw na sinabi. Nagkunwari lang si Jasper na wala siyang alam. Nakahanap siya ng mauupuan at nagtanong, lahat kayo ay nakatatanda sa akin samantalang ako ay isang maliit na bata na may kaunting karanasan. Paano ako magiging masaya magbigay sa iyo ng payo? Tumawa si Spencer at tumingin kay Old Master Law. Ang sabi niya, Lo, itong binata mo ay napakamapagpakumbaba. Kung ganoon din ang nangyari sa anak ko, baka mauwi na ang ilong nila. Bahagyang ngumiti si Old Master Law at sinabing, kung hindi ka makapagbigay ng payo, magandang magbigay ng mga bagong ideya. Kami ay isang grupo lamang ng mga matatandang lalaki at lahat ng aming pag-iisip ay pinatibay, kaya hindi kami maaaring maging kasing flexible gaya ng mga kabataan. Nais naming bumuo ng isang alyansa at ang layunin ay ang pagtatayo ng mga lugar ng Olympic. Ang proyektong ito ay sulit na subukan kung ito ay para sa katanyagan o pang-ekonomiyang kahulugan. Kaya lang may problema ngayon. Ang mga lokal na paksayon sa mainland ay ayaw tayong makilahok. Ano sa tingin mo ang bagay na ito? Habang nakikinig sa mga salita ni Old Master Law, itinaas ni Jasper ang kanyang ulo at nakita ang paghihikayat sa mga mata ng matandang master. Ngumiti siya at nagtanong, maaari ko bang buong kabab ang loob na tanungin kung pinaplano mo bang kainin ang buong proyektong ito? Itinaas ni Spencer ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang ulo. He said domineeringly, it's fine kung kaming apat ay hindi gumawa ng move, pero kung gagawin namin, natural na kailangan naming tanggapin ang lahat. Walang masyadong venue sa una. Wala kaming sapat na may bahagi sa loob, kaya paano magkakaroon ng anumang mga tira para sa iba? Bahagyang napataas ang kilay ni Jasper nang marinig ang mga salita. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan sa loob ng kanyang puso, sinabi niya ang isang bagay na emosyonal na nagpakilos sa lahat sa lounge. Kung ganoon ang iniisip ng lahat, sa palagay ko ay tiyak na mangyayari ang isang counterattack mula sa mga lokal na grupo ng suporta. Kapag dumating ang oras na iyon, ang aming pag-asa na manalo ay halos zero. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 411. Nang sabihin iyon ni Jasper,
Naramdaman ni Zachary na nagpaalam na sa kanya tungkol sa sitwasyon, nanginginig ang kanyang mga kilay. Sa hindi inaasahan, napakadirekta at pessimistic ng opinyon ni Jasper. Napakahina ba ng apat na mayayamang pamilya sa Harbor City kahit na nags-anib puwersa? Naramdaman ni Zachary na minamaliit ni Jasper ang impluwensya ng lahat ng malalaking kuha sa kwartong ito. Hindi nagbago ang ekspresyon ng iba pang apat na ulo, at hindi masabi ng isa kung ano ang kanilang nararamdaman. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ni Spencer, bakit mo nasabi iyan? Dapat alam mo na tayo ay mas malakas kaysa sa mga lokal sa mainland, kapital man o karanasan ang pinag-uusapan natin. Magkakaroon pa rin tayo ng malaking kalamangan, hindi ba? Tumawa si Jasper at sinabing, hindi natin basta-basta makalkula ang ganitong bagay batay sa mga pakinabang na mayroon tayo sa ating mga account. Naturally, naniniwala ako na ang lakas ng mga lokal na iyon ay halos hindi maihahambing sa apat na mayamang pamilya. Gayunpaman, ang problema ngayon ay dahil ito ay isang mahalagang bagay. Napakasakit ng ulo kahit na para sa mga nakatataas na ipamahagi ang mga kita. Dapat alam mo na iba ang paraan ng paggawa natin sa mainland. Maraming bagay ang hindi maibubuod batay sa karanasan sa pagnenegosyo sa ibang bansa. Higit pa rito, kapag sapat na ang pakikilahok sa mga komersyal na interes, aalis din ang mga puwersang pampulitika sa larangan ng paglalaro. Nangyayari ito kahit sa kanluran. Hindi alintana kung ang mga lokal na grupo o ang apat na mayamang pamilya ng Harbor City, sino mang gustong mangibabaw sa malaking tubo na ito ay hindi maiiwasang makaakit ng kawalang kasiyahan mula sa mga nakatataas. Ang mga daliri ni Jasper ay gumawa ng isang bilog sa kanyang harapan at pagkatapos ay pinutol niya ito mula sa gitna, sinabing, ang pamamaraan ng checks and balances ay ang pamamaraan din ng emperador. Matapos marinig ang mga salitang ito, tumawa si Joe at sinabing, ang iyong opinyon ay kapareho ng resulta ng ating nakaraang talakayan. Tumingin si Jasper kay Joe. Hindi niya akalain na si Joe ay pilit na umaarte na parang poser sa kanyang mga sinabi. Magiging tanga ba ang apat na mayayamang pamilya kung mayroon silang katayuan at kayamanan ng ganitong antas? Ang bawat isa sa kanila ay mas matalino kaysa sa iba. Naturally, hindi na kailangang magsabi patungkol sa ganitong uri ng hindi wastong katotohanan. Alam ni Jasper na ang tunay na mahirap na mga problema para sa mga ulo ay darating pa. Oo nga, sinabi kaagad ni Joe, kaya sa iyong palagay, paano natin ito gagawin at kung magkano ang makatwiran? Napabuntong hininga si Jasper sa kanyang puso. Ito ay isang mahirap na problema, at magiging mahirap hulaan kahit sino pa ang sumagot nito. Kung ito ay ang mga batas lamang, kung gayon ito ay madaling lutasin. Gayunpaman, ang problema ngayon ay mayroong apat na mayayamang pamilya at maraming problema sa loob ng hindi nabuong alyansang ito. Higit pa rito, pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagbabahagi nito sa mga lokal ngayon. Ito ang dapat isaalang-alang ng mga nakatataas, kaya paanong oras na ni Jasper ang mag-isip tungkol dito? Gayunpaman, ang tanong na ito ay dinala kay Jasper ngayon at hindi siya maaaring magpanggap na hindi niya ito narinig. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya, ang aking opinyon ay upang kunin ang mas kaunti. Ang mga salitang take less, ang naging dahilan ng pagsimangot ng mga pinuno ng apat na pamilya. Ang sagot ni Jasper ay halatang wala sa kanilang interes. Gayunpaman, nanatiling kalmado ang lahat at naghihintay na magpaliwanag si Jasper. Ngayon ang pinakamalaking bentahin natin ay ang yaman sa ating mga account o tinatawag na karanasan. Ang mga taong ito ay hindi rin nagkukulang sa mga iyon, at least hindi masyadong malaki ang agwat para maituring na walang kapantay. Ang aming tunay na kalamangan ay ang mga nakatataas ay umaasa na magtatag ng isang magandang kooperatiba na relasyon sa amin upang kami ay makabalik sa mainland upang mamuhunan. Sa isang banda, ito ay upang himukin ang pag-unlad ng ekonomiya ng mainland. At sa kabilang banda, ito rin ay para mapabilis ang pagsasama ng dalawang lugar. Ito ang aming tunay na kalamangan, at upang mapakinabangan ang kalamangan na ito, ang kailangan naming gawin ay hindi upang makipagkumpetensya sa iba, ngunit upang kunin ang aming makakaya at pagkatapos ay maglagay ng mas maraming enerhiya sa ibang mga rehiyon at industriya sa mainland. May kumpiyansa ng ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Jasper, hanggat ibinunyag namin ito,
Magkakaroon kami ng paborebleng impresyon mula sa mga nakatataas at magkakaroon ng pabor sa amin ang lokal na paksayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 412. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pamumuhunan sa ibang mga rehiyon at industriya sa mainland ay napaka-promising. Ang aming pananaw ay dapat na bumalot sa buong bansa at hindi lamang sa susunod na Olympic venue. Kumikislap ang mga mata ni Joe na parang may iniisip. Samantala, nakakunot ang noo ni Spencer at walang sinabi. Tanging sina Old Master Lo at Wallace lang ang walang ekspresyon sa kanilang mga mukha, ni hindi nila ipinakita ang kanilang saloobin sa mga salita ni Jasper. Napabuntong hininga si Jasper at sinabing, ito ay isang pagpipilian ng panandalian at pangmatagalang interes. Siyempre, ang pagtatayo ng mga lugar ng Olympic ay maaaring makakuha ng pinakamalaking benepisyo sa pinakamaikling panahon. Ngunit sa katagalan, kung magkakaroon tayo ng matinding pakikipagtalo sa mga lokal na paksayon at sobra-sobra na ang paborebleng impresyon ng mga negosyante mula sa Harbor City, papatayin lamang nito ang gansa na nangingitlog ng mga gintong itlog. Jasper, medyo alarmist ka. Ang taong nagsabi nito ay si Kennedy na nanatiling tahimik sa buong oras na ito. Masaya niyang tiningnan si Jasper at mahinahong sinabi, at the end of the day, mismong ang mga negosyante ang magsosolve ng mga problema sa negosyo. Paano maaabala ang mga nakatataas sa napakaraming bagay? Oo naman, nagkibit balikat si Jasper. Gayunpaman, depende rin kung kailan at saan. Gusto mong ibagsak ang pagtatayo ng mga lugar ng Olympics dahil malaki ang kahalagahan nito, hindi ba? Dahil ito ay may malaking kahalagahan, paano mo matitiyak na ang mga nakatataas ay hindi personal na hahatiin ang mga kita mismo? Malamig na ngumiti si Kennedy at sinabing, Jasper, sino sa silid na ito ang may mas kaunting karanasan kaysa sa iyo? Ang dahilan kung bakit ka namin pinatawag dito ay para purihin ka. Huwag masyadong seryosohin ang iyong sarili. Bahagyang sinabi ni Jasper, kung gayon, kailangan ko bang magpasalamat sa iyo, Mr. Langdon, sa iyong suporta? Bakit hindi mo iniisip kung kailangan ko ba ito o hindi? Dumilim ang mukha ni Kennedy habang mahinahong sinabi, napakainit ng ulo mo, binata. Sa palagay mo ba ay ikaw ang napili dahil lamang sa nakamit mo ang ilang tagumpay sa panahong ito? Hindi ako mangangahas na maging pinili, ngunit kung ayaw mong makinig sa akin, maaari kang umalis. Tumingin ng diretso si Jasper kay Kennedy, hindi nagbibigay daan. Ikaw, biglang tumayo si Kennedy, at ang kapaligiran sa pagitan nilang dalawa ay agad na naging isang estado ng magkaawayan. Ken, pinutol ni Wallace si Kennedy. Matapos niyang tawagin si Kennedy sa kanyang pangalan, hindi na nang ahas si Kennedy na magsabi pa. Matapos huminga ng malalim, malamig na ngumiti si Kennedy kay Jasper at muling umupo. Okay, I think that's all for today, mahinang sabi ni Wallace. Kung mayroon kaming anumang mga bagong ideya sa hinaharap, maaari kaming umupo at makipag-usap muli. Tinapos ng mga salita ni Wallace ang informal na pagpupulong na ito. Pagkaalis ng lahat, tinawag ni Old Master Lo si Jasper na mag-isa sa pag-aaral. Jasper, gaano kasigurado sa sinabi mo? Tanong ni Old Master Lo. Sa aking pananaw, walang mali sa payo na ibinigay ko, kumpiyansa na sabi ni Jasper. Matapos tumanggo ng may pag-iisip, sinabi ni Old Master Lo, kung gayon, naayos na. Ang mga batas ay determinado na makuha ang proyekto sa pagtatayo para sa Olympic Village. Tinatansya namin na ang buong konstruksyon ay nasa pagitan ng 20 hanggang 30 bilyong summer dollars at plano kong hatiin ito sa 3 bahagi. Ang mga batas ay magkakaroon ng 40%, Joe ay nagkakahalaga ng 30%, at ikaw ay magkakaroon ng 30%. Tumaas ang kilay ni Jasper at sinabing, 30%. Ngumiti si Old Master Lo at sinabing, masyadong maliit. Ngumiti ng pilit si Jasper. Medyo sobra. Ang proyektong ito ay nangangailangan ng masyadong maraming pera at kailangan ko ang pera sa ibang lugar. Tutulungan ka ng mga batas na magbayad ng maaga sa mga tuntunin ng mga pondo, sabi ni Old Master Lo na may pagtataka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 413. Nagmamadaling sabi ni Jasper, hindi. Kung tatanggapin ko ang alok na ito, hindi ba't makukuha ko ang kalamangan na ito ng walang kabuluhan?
Tumawa ang matandang master at sinabing, Jasper, hindi mo ba naiintindihan? Maging ito ay ang pagtatayo ng lugar o Olympic Village, ang mga batas ay hindi maaaring lamunin sila ng mag-isa. Bukod dito, ang pagtatayo ng Olympic Village ay masyadong malaki. Bilang mga negosyante mula sa Harbor City, nakakuha na kami ni Joe ng 70% at marami na ito. Samantala, ikaw ang lokal na kinatawan na inihalal namin. Sumimangot si Jasper at sinabing, wala ako sa kahit anong paksayon. Masyadong maraming alam si Jasper kung gaano katindi ang hidwaan sa pagitan ng mga paksayon. Wala siyang balak makisali maliban na lang kung ito ang huling paraan. Jasper, makikita mo ang iyong sarili na hindi sinasadyang nasa maraming bagay kapag naabot mo ang isang tiyak na posisyon. Ikaw ay mula sa mainland, kaya natural kang ituring na nasa lokal na paksayon. At saka, ito rin ay para protektahan ka. Itinuturing ka ng iba bilang isang lokal na paksayon, ngunit ngayon ay mayroon kang mas mabuting relasyon sa amin. Pagdating ng oras, mapapagitna ka na may mga kaaway na darating sa iyo mula sa magkabilang panig. Inalis ni Old Master Lo ang kalituhan sa ulo ni Jasper. Nakikita ako ng paligid ng mga lokal na paksayon bilang isang likas na lokal na paksayon, ngunit sa mga mata ng kanilang core, tulad ng mga W. Langdon, ako ay nasa panig ng mga negosyante ng Harbor City. Kumunat ang noo ni Jasper, nag-aalala ang mukha. Tumingin si Old Master Lo kay Jasper na may mahinang ngiti. Hindi niya ginulo ang kanyang pag-iisip at naghihintay na ipagpatuloy niya ang kanyang pagsusuri. Nahuli sa pagitan ng mga kaaway. Sino sa apat na mayayamang pamilya ang gustong mamatay ako? Masyado bang balisa si Kennedy? Biglang tumangala si Jasper at sinabing. Talagang interesado si Old Master Lo sa pagkakataong ito. Bakit Kennedy ang sinasabi mo sa halip na Wallace? Ngumiti ng mapait si Jasper. Old Master, kahit gaano ako kakonsited, hindi ako mayabang para isipin na kailangan akong harapin ni Wallace ng maingat. Sa kabaligtaran, ito ay si Kennedy. Simula nung nakilala ko siya, hindi na kami nagkakasundo. Isa pa, kung husgahan ang ugali niya sa akin ngayong gabi, matagal na niya akong pinagtiisan. Hanggat may pagkakataon siya, tiyak na hindi niya ako tututukan kapag nahulog ako. Tumawa si Old Master Lo at sinabing, matalino. Sa katunayan, ang tinatawag na alyansa na ito ay pinasimulan ni Spencer sa pamamagitan at paghila ng mga string sa gitna ng panukala. Ang mga Boyles ay palaging nakatuon sa industriya ng paggawa ng barko, ngunit ang industriyang ito ay masyadong umaasa sa internasyonal na kalakalan. Kung may kaguluhan, sila ang unang masisira. Sabik na ngayon si Spencer na maghanap ng iba pang paraan, ngunit ang kanyang kakayahan ay kulang sa kanyang kagustuhan. Gusto niyang gawin ito ngunit hindi siya nang ahas na subukan, kaya iminungkahi niyang gumawa ng gayong alyansa. Gayunpaman, si Joe at ako ay talagang hindi optimistiko tungkol dito. At nasuri mo na ang dahilan kung bakit ngayon lang. Napabuntong hininga si Jasper. Kung ganoon, malamang na hindi nasisiyahan si Spencer sa akin dahil sinira ko ang alyansa ngayon. Kung ikaw ang nasa posisyon namin, walang satisfaction or dissatisfaction kapag tinatrato mo ang isang tao. Ito ay walang iba kundi interes. Ikanaway ni Old Master Lo ang kanyang kamay, at hindi siya naabala. Napag-usapan ko na si Joe tungkol sa bagay na ito mula ngayon. Basta itango mo ang ulo mo, tapos na. Ngumiti si Old Master Lo. Natatawang sabi ni Jasper, hindi naman ako nagmamadali. Kung tutusin, wala man lang proposal ang buong plano. At saka, sa palagay ko ay hindi papayag ang mga lokal na isuko ang Olympic Village. Hahayaan ko si Zachary at ang iba pa na mag-follow up sa bagay na ito. Bumangon ang matandang master at tinapik ang braso ni Jasper. Magiliw niyang sinabi, gawin mo lang ang lahat ng gusto mong gawin ng buong tapang. Ang mga kabataan ay hindi dapat matakot na magkamali. Ito ay tiyak na kailangan nilang gumawa ng higit pang mga pagkakamali habang sila ay bata pa upang hindi sila gumawa ng anumang malaking pagkakamali kapag sila ay matanda na mamaya. Tumango si Jasper at ngumiti. Kuya Master, magpahinga ka na muna. Tatandaan ko ang iyong mga salita. Ngumiti si Old Master Lo at tumango kay Jasper bago ito lumabas ng study. Sa entrance ng hotel suite, pinalabas ni Zachary si Jasper. Tito Lo, bumalik ka na rin.
Hindi mo ako kailangang I walk out, sabi ni Jasper. Tumanggaw si Zachary. Tapos, sumimangot siya bigla at sinabing, may ginagawa na naman ba si Henry, yung B***starred na yon. Biglang lumitaw sa ulo ni Jasper ang imahe ni Henry na nagbibigay ng masamang ngiti kina Lisa at Ben. Nahihiya niyang sinabi, alam niya kung kailan niya kailangan huminto. Kung alam niya talaga iyon, hindi ko na siya kailangang mag-alala ng sobra. Nagsumbong pa sa akin ang mga magulang nila, dinadala daw ni Henry ang anak nila sa kwartong tinutuluyan niya at pinagbantaan nilang guluhin ang buong pamilya nila. Anong kalokohan? Nakatingin sa galit na si Zachary, tahimik na binati ni Jasper si Henry ng good luck sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi katakataka para kay Henry na gumawa ng ganoong bagay ayon sa kanyang init ng ulo. May kinalaman ito sa akin sa pagkakataong ito, kaya hindi mo may sisi sa kanya ang lahat, bulalas ni Jasper kay Henry. Kumunat ang noo ni Zachary. May kinalaman ito sa iyo. Saka parang hindi naman ganap na inutil ang batang ito. At least alam niya kung sino ang malapit sa kanya at kung sino ang hindi ngayon. Pinaghihiganti ka ba niya? Kung nandito si Henry, siguradong magtataka siya kung sino ang biological son ni Zachary sa pagkakaiba lang ng treatment. Kailangan pa ng training ng batang iyon. You need to put in more work in this regard, sabi ni Zachary kay Jasper. Tumanggaw si Jasper at ngumiti. Ituturing ko siyang biological brother. Ngumisi si Zachary. Siya ay lubos na nasisiyahan sa sagot. Habang pinapanood si Jasper na umalis, biglang sinabi ni Zachary, mag-ingat sa mga langdan. Huminto si Jasper, tumanggaw kay Zachary, saka tumalikod at umalis. Sa kotse pabalik, si Jasper ay mukhang nag-iisip. Parang kakaiba ang paalala ni Zachary. Hindi ito tungkol kay Kennedy, ngunit tungkol sa mga langdan. Sa apat na pamilyang ito, mayroong 2 langdan. Nakikipagtulungan din ang ibang pamilya langdan sa mga batas para mapaunlad ang Olympic Village. Magiging kawili-wili ito. Pagbalik niya sa hotel, kakapasok lang ni Jasper sa lobby nang makita niya si Julian na naglalakad papunta sa kanya. Pagkakita ni Jasper sa mukha niya, naramdaman niyang parang may emergency. Jasper, hindi na kita makausap pagkatapos kitang tawagan ng paulit-ulit. May nangyaring masama, sabi ni Julian kay Jasper nang magkita sila. Kumunat ang noo ni Jasper at sinabing, nasa isang importanteng meeting ako at pinatay ko ang aking telepono. Anong problema? Si Henry iyon, ngunit hindi ko alam kung ano ang partikular na nangyari. Sinabi niya lang sa akin na hanapin ka sa lalong madaling panahon. Jasper, bilasan mo. Umakyat ka at tingnan mo, sabi ni Julian. Sa panahong ito, kakaiba ang relasyon ni Henry at Julian. Isang top-notch young master at isang top-notch master. Ang dalawa na orihinal na ganap na walang kaugnayan sa isa't isa ay talagang may isang karaniwang paksa. Nagustuhan din ni Henry ang taong ito na walang awa ngunit hindi madaldal. Maganda ang relasyon ng dalawa sa pribado, kung hindi ay hindi masyadong mag-aalala si Julian kay Henry. Mag-usap tayo sa taas, sabi ni Jasper at pumasok na sa elevator. Siya ay may kutob na ang kanyang mga kaaway ay nagsimula ng kumilos laban sa kanya, at si Henry ay maaaring ang kanilang pagtatangka lamang. Gayunpaman, sino ang napakalakas ng loob na gamitin ang mga batas bilang isang batong-bato para sa kanyang sarili? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 414. Pagkaakyat sa taas, nakita ni Jasper si Henry sa kwarto. Nakaupo siya sa sofa habang nakabusangot ang mukha. Anong nangyari? Nang makitang may mood pa si Henry na mabaliw, medyo gumaan ang loob ni Jasper. Parang hindi naman big deal, at least. Nang marinig ang boses ni Jasper, itinaas ni Henry ang kanyang ulo. Noon lang nakita ni Jasper ang pula niyang mga mata. Napalagay ako sa malaking problema. Kinagat ni Henry ang kanyang mga ngipin habang nakakaramdam ng panghihinayang at galit. May bakas din ng hindi maipaliwanag na hinaing. Sa tingin mo, hindi ka pa nakakagawa ng malaking gulo. Sa mga salita ni Ana, lumaki ka sa problema. Ano ang kinakatakutan mo? Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari at tutulungan kitang malutas ito. Kumunat ang noo ni Jasper. Naikuyom ni Henry ang kanyang mga kamao at sinuntok ng malakas ang kanyang mga tuhod. Pagkatapos ay sinabi niya sa sobrang galit na tono, pagkatapos kong makipaglokohan kina Lisa at Ben ilang araw na ang nakalipas,
maganda ang mood ko. Kaya lumabas ako para uminom kasama ang mga kaibigan ko kagabi. Gayunpaman, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Ang alak kahapon ay partikular na nakalalasing kaya nataranta ako at sa tingin ko ay pumirma ako ng ilang kontrata. Sa Swallow Capital, nagsisilbi akong general manager ng branch ng pamilya ko dito. Habang iniisip ko ang mga kontrata, mas iniisip kong may hindi tama sa kanila. Sa pagsasalita tungkol dito, inangat ni Henry ang kanyang ulo upang tingnan si Jasper na may takot at pagkabalisa sa kanyang mga mata. Ang kwalifikasyon ng pamilya para sa aplikasyon ng mga proyekto sa pagtatayo ng Olympic Village at ang Honeycomb. Ang stadium ay tinatalakay lahat sa sangay na ito, at mayroong higit sa 1 bilyon sa account para sa paghahanda ng proyekto. Kung natarante ako at pumirma ng kontrata na hindi dapat pinirmahan, tiyak na malaking kawalan ang mararanasan ng pamilya ko sa pagkakataong ito. Hindi ako maaaring magkamali sa kritikal na sandali na ito. Habang nakikinig kay Henry, unti-unti ding naging seryoso ang ekspresyon ni Jasper. Kung si Henry ay talagang, tulad ng naisip niya, ay pumasok sa isang bitag na itinakda ng iba, ang bagay na ito ay magiging napakagulo. Ang pirma ng kinauukulan ay isa lamang sa mga kinakailangan sa formal na kontrata ng kumpanya. Kailangan din nila ang opisyal na selyo para magkabisa ito. Kumunat ang noo ni Jasper. Pagkatapos magsalita, nakita ni Jasper si Henry na hinihimas ang mukha sa sakit. Dala mo ba ang opisyal na selyo? Natimbrehan mo rin ba? Tanong ni Jasper. Nahihirapang tumango si Henry. Ang kanyang ekspresyon ay mukhang kakilakilabot, at sinabi niya ng walang kumpiyansa, ayon sa mga patakaran, ang selyo ng kumpanya ay hindi maaaring alisin sa kumpanya maliban kung ang isang espesyal na aplikasyon ay ginawa. Gayunpaman, sa ilang kakaibang pagkakataon, inilabas ko ang opisyal na selyo kahapon. Naalala ko na parang natatak ko ito. Tapos na magsalita si Henry. Ang kanyang mukha ay nakakatakot na parang abo. Natahimik si Jasper, pabalik-balik sa sala habang nasa likod ang mga kamay. Bagamat mabagal ang kanyang mga galaw ay mabilis naman ang pag-ikot ng kanyang utak. Hindi niya sinisisi si Henry. Bagamat talagang nabigo ang batang ito na matupad ang mga inaasahan, nangyari na ito. Kahit na tinadtad ni Jasper si Henry, hindi pa rin nila mababago ang anuman. Ang pangunahing prioridad ngayon ay humanap ng paraan para makabawi kaagad. Saan ka uminom kahapon? Tanong ni Jasper. The Dynasty in Santos, agad na sagot ni Henry. Pagkasabi niya nun ay inangat niya ang ulo niya at tumingin kay Jasper ng may pag-asa. May paraan ka ba? Hindi. Umiling si Jasper dahilan para magdilim ang mga mata ni Henry. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 415. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay siguraduhin kung pumirma ka sa kontrata kagabi, anong kontrata ang pinirmahan mo, at kung ang bar ay may mga security camera. Ang surveillance footage ay magiging mas tumpak kaysa sa iyong mga alaala. Alamin natin kung ano ang nangyari bago tayo gumawa ng anuman. Gamit ang address ng bar, agad na kinuha ni Jasper ang telepono at tinawagan si Hector. Ang lokal na bully tulad ni Hector ay magiging mas kapaki-pakinabang kaysa sa sino mang tao sa sitwasyong ito. Kuwait. Sa isang pribadong club sa Swallow Capital, itinaas ni Eric ang kanyang mga mata kina Lisa at Ben na pumasok sa silid habang nanginginig ang lahat. May mga sugat pa sa mukha ang 2 taong ito. Halata namang nabugbog sila ng mga taong inupahan ni Henry noon. Nakuha mo na ba ang gamit? Tanong ni Eric. Mabilis na tumango si Lisa. Naglabas siya ng makapal na salansan ng mga dokumento mula sa kanyang bag at ibinigay kay Eric. Matapos gawin ang lahat ng ito, napaatras si Lisa at tumayo sa tabi ni Ben. Nagkatinginan ang dalawa at napansin ang gulat sa mata ng isa't isa. Kinuha ni Eric ang mga dokumento at tiningnan ang laman ng kontrata. Sa pagbuklat niya ng mga pahina ay mas halata sa mukha niya ang saya. Akala ko ito ay isang pagtatangka lamang sa pinakamahusay. Wala akong masyadong pag-asa para dito pero hindi ko inaasahan na talagang magtatagumpay kayong dalawa. Excited na sabi ni Eric. Maging ang tingin na ibinigay niya kay Lisa ay mas maganda na ngayon. Tumayo siya at hinawakan ang pasa sa mukha ni Lisa. Mahinang sabi niya, kamusta ka na? Masakit pa ba? Umiling si Lisa. Nakaramdam siya ng hinanakit at lungkot. Tapos, nabulunan siya at sinabing, Eric, masyadong seryoso ito.
Talagang wala kaming lakas ng loob na makisali dito. Lalong lumawak ang ngiti sa mukha ni Eric nang marinig ang mga salita. Kinamayan niya ang kontrata at sinabing, kasali ka na dito kahit ayaw mo. Kahapon, uminom ka ng gamot na ibinigay ko sa iyo, humiling sa isang tao na lasingin si Henry, at pagkatapos ay pinapirma mo ang kontratang ito. So ngayon, nasa iisang bangka na tayo. Wala kang choice kundi gawin ito sa akin hanggang dulo. Hindi makapaniwalang tumingin si Lisa kay Eric at sinabing, sinabi mo sa akin kahapon ng umaga na hanggat gagawin natin ito para sa iyo, makakaalis tayo dito at makikipagtipan ka rin sa akin. Bakas sa mga mata ni Eric ang pagkasuklam, ngunit ito ay panandalian bago lumitaw ang isang magiliw na ngiti sa kanyang mukha. Aniya, of course, I'll get engaged to you. Kung tutuusin, ang laki ng naitulong mo sa akin. Bakit kita iiwan? Gayunpaman, alam mo rin na mayroon tayong karaniwang kaaway. Kung hindi natin aalisin sina Henry at Jasper, hindi tayo magkakaroon ng magandang buhay sa hinaharap. Kung tutulungan mo ako, nangangahulugan din na tinutulungan mo ang iyong sarili. Habang sinasabi niya iyon, tumawa si Eric, puno ng panlalamig ang mga mata. Tiningnan niya ang kontrata sa kanyang kamay at malamig na sinabi, ngayon, hindi lang namin nakuha ang panukala ng mga batas para sa Olympic Village, kundi nakuha rin namin itong stock transfer agreement. Ito ang aming pinakamalaking trump card. As long as we are willing, we can completely crush the Laws clan. At that time, even my father will personally thank you too, let alone me. Bumulong si Lisa, Eric, ibinibigay mo ba ang kontratang ito sa iyong pamilya? Pinaikit ni Eric ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, anong nagmamadali? Ngayong may initiative na tayo, sana gamitin ko rin itong kontrata para makipaglaro kay Henry at lalo na kay Jasper. Sino siya sa tingin niya? How dare niya? Umakyat sa hagdan sa pamamagitan ng pagtapak sa ulo ko. This time, gusto kong pagbayaran nilang dalawa ang yabang nila noon pa. After squeezing their value clean, I'll give this contract to my family. Kapag nangyari iyon, ang Swallow Capital ay magkakaroon lamang ng aking pangalan habang si Jasper ay nakatadhana na maging isang kawawang maliit na uod. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 416. Santos, ang Dynasty Bar. Sa oras na ito, malapit na ang gabi at ito na ang peak hour para sa mga manggagawa sa opisina na umalis sa trabaho. Samantala, natutulog pa ang mga kwago sa gabi, kaya sobrang desyerto ang bar. Sa entrance ng bar ay bumaba sina Jasper at Henry sa sasakyan. Magalang na naghihintay si Hector kasama ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasot. Mr. Lane, Mr. Lo. Nang makitang magkasama sina Jasper at Henry, dali-dali silang nilapitan ni Hector at magalang na binati. Bad mood ngayon si Henry kaya hindi na lang niya pinansin si Hector. Sa kabilang banda, tumanggaw si Jasper at sinabing, nakausap mo na ba sila? Nagmamadaling sabi ni Hector, oo, tapos na. Ito si Jared Wade, ang may-ari ng bar. Matapos marinig ang pagpapakilala ni Hector, nagmamadaling yumuko si Jared at sinabing, Mr. Lane, Mr. Lo, hello. Ako ang may-ari ng bar na ito. Kung may kailangan ka sa akin, sabihin mo lang at gagawa ako para sa iyo. Kung nakapagbukas si Jared ng isang bar na sumasaklaw sa napakalaking lugar sa Santos ng Swallow Capital, mayroon na siyang higit na katayuan at pagkakakilanlan kaysa sa karamihan ng mga tao sa lipunang ito. Nagmaneho din siya ng ikapitong henerasyong Mercedes S-Class, W140 na serye na bihirang makita sa mainland sa kasalukuyan. Maliwanag na mayaman siya at makapangyarihan. Gayunpaman, ang lahat ay matatakot sa paghahambing maging ito ay pera o kapangyarihan. Sinubukan ni Jared ang kanyang makakaya na kumapit kay Hector para sa kanyang impluwensya at katayuan dahil ang katayuan ni Hector ay maaaring makatulong sa kanya upang mapatakbo ang kanyang negosyo ng maayos. Gayunpaman, sa wakas ay nakita ni Jared ang tunay na malaking pagbaril ngayon. Matapos makita ang maingat at magalang na tingin ni Hector, alam ni Jared na ang dalawang binata sa harapan niya ay tiyak na hindi niya kayang pabayaan. Salamat, Mr. Wade. Ang nangyari ay nagpalipas ng gabi ang kaibigan ko sa bar mo at may nangyari sa kalahati. Ngayon, kailangan naming makita ang iyong security footage.
Iniisip ko kung ito ay maginhawa para sa iyo. Magalang na tanong ni Jasper. Ang kodigo ng pag-uugali ni Jasper ay hindi maging mambabala kapag siya ay mahina kaysa sa iba, at hindi maging maangas kapag siya ay mas malakas kaysa sa iba. Dahil dito, nang kaharap niya si Jared, ang kanyang mga salita ay naging komportable sa kabilang partido. Natigilan si Jared at saka nagmamadaling sinabi, "Syempre, convenient. Mangyaring sumama sa akin, mga ginoo." Pumasok sila sa bar at dumiretso sa surveillance room. Palibhasay boss, agad na ipinatupad ang mga tagubilin ni Jared. Hindi nagtagal, nakita ni na Jasper at Henry sa mga screen ng monitor ang buong surveillance footage ng bar mula kagabi. Sa totoo lang, malabo na ang ilaw sa bar at ang daming sumasayaw, kaya dapat mahirap hanapin si Henry. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na pagkatapos na mailabas ang footage, nadiskubre agad ng lahat ng nasa silid si Henry. Masyado kasi itong eye-catching ng lalaking ito. Nakatayo si Henry sa sofa sa VIP deck. Habang nasa malambot na sofa ay pinalibutan siya ng dalawang babae habang nakahawak sila sa bewang niya habang naiyuyugyug ang mga ito. Samantala, si Henry naman ay may hawak na wine glass sa isang kamay habang kinukurot ang baba ng isa sa mga babae. Tumawa siya ng baliw at binasa ang mukha niya ng alak. Hindi lang galit ang dalaga, baka sa mukha niya ang pagkalasing habang nilalabas ang dila at dinilaan ang alak sa gilid ng bibig na parang lasing. Sunod, naglabas si Henry ng malaking stack ng cash mula sa wallet na dala niya. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at ikinalat ang mga perang papel. Sa isang iglap, nagsimulang umulan ang mga makukulay na papel sa paligid niya. Sa screen, ang mga tao sa paligid ni Henry ay tuwang-tuwa at nag-aagawan para sa pera na ibinabato niya habang siya ay nalilito. Habang tinitingnan si Henry sa screen, naramdaman ni Jasper na kailangan ni Henry ng mahusay na palo. Kakaiba ang ekspresyon ng mga tao sa kwarto. Gayunpaman, pilit nilang pinigilan ang kanilang mga ekspresyon. Nanlaki ang mga mata ni Hector. Sa totoo lang, pakiramdam niya ay magkapareho sila ni Henry. Pareho silang mga second-generation young masters. Gayunpaman, ang kanyang ideya ng libangan ay parang mga batang naglalaro ng bahay kumpara sa ginawa ni Henry para sa libangan. Direkta siyang nagkalat ng pera kapag nagkaroon ng hindi pagkakasundo. Ganito ba ang saya ng mga pangalawang henerasyong young masters ng Harbor City? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 417. Pakiramdam ni Hector ay parang nahulog siya sa hanay at sinisiraan niya ang reputasyon ng pangalawang henerasyong mga young masters sa mainland. Medyo awkward ang ekspresyon ng mukha ni Henry. Bagamat normal sa kanya ang nakikitang pag-uugali nito, hindi naman siya lasing ngayon at matino pa rin kung tutuusin. Ang pinakamahalagang bagay ay ang death glare mula kay Jasper ay hindi siya komportable. Damn it, the F*** are we looking at this? Fast forward. Sinaway ni Henry ang staff na naglalaro ng surveillance footage na may madilim na ekspresyon sa mukha. Mabilis na pina-fast forward ng staff ang footage. Habang tumalon ang footage, lumipat ito kay Henry na nakaupo sa sofa habang hawak ang isang babae sa kanyang mga braso. Pinakain nila ang isa't isa ng alak gamit ang kanilang mga bibig. May gustong sigawan si Henry. Gusto niyang magmura, Harbor City style. Nang hindi ito makayanan ni Henry at gustong ipagpatuloy ang fast forward, nakita nila ang babaeng nasa braso ni Henry na naglabas ng makapal na salansan ng mga papel bago iabot kay Henry. Pause. Sabay na sabi ni Jasper at Henry. Tumigil ang footage, at kitang-kita nila na kakaiba ang ekspresyon ni Henry sa monitor na parang lasing pero hindi naman. Parang nahulog siya sa psychedelic state. Samantala, malabo nilang nakikita na maraming laman ang mga papel sa kamay ng babae. Gayunpaman, hindi malinaw kung ano ang nilalaman nito. Pwede ka bang mag-zoom in? Tanong ni Jasper. Awkward na sabi ni Jared, Mr. Lane. Ang aming mga surveillance camera ay nagbibigay lang ng pangkalahatang view at walang paraan para mag-zoom in. Bahagyang kumunat ang noo ni Jasper at sinenyasan silang ituloy ang paglalaro ng footage. Sa footage, hindi binasa ni Henry ang nilalaman ng kontrata bago direktang pinirmahan ang kanyang pangalan na may malaking stroke. Nang matapos siya ay kumuha siya ng selyo at ipinahid sa labi ng babae. Sa pagdampi ng napakarilag na lipstick ng babae sa opisyal na selyo, malakas niyang ibinagsak ito sa kontrata.
Matapos gawin ni Henry ang lahat ng ito, ipinasa ng babae ang kontrata sa isang waiter. Matapos kunin ng waiter ang kontrata ay tumalikod silang dalawa at agad na nawala. Sino ang waiter na iyon? Napatingin si Jasper kay Jared. Nagmamadaling sabi ni Jared, ang tawag sa taong iyon ay Mark Doyle. Dumating siya para magtrabaho sa amin noong nakaraang buwan. Dalhin mo siya sa akin, seryosong sabi ni Jasper. Natakot si Hector na magampanan ni Jared ang kanyang gawain ng walang tigil matapos makita ang nakakakilabot na ekspresyon ni Jasper. Dahil dito, sinabi niya, Wade, bilisan mo at kunin mo siya. Huwag kang mag-antala kahit isang minuto at baka malagay ka sa matinding problema. Paano maglalakas loob si Jared na magdili-dali? Nagmamadali siyang tumakbo palabas ng surveillance room. Mukhang nahihiya si Henry. Bumantong hininga siya at sinabing, it's so ******* weird. Kahit makipaglaro ako, hindi ako masyadong nainom. Bakit parang nakakita ako ng multo kagabi? Nadroga ka, mahinahong sabi ni Jasper. Biglang nagangat ng ulo si Henry at tinitigan si Jasper. Aniya, ngayong nasabi mo na, I think it's really possible. Bumangon ako ngayon at sobrang nalilito. Parang panaginip ang nangyari kagabi. Hindi ko na matandaan ang maraming detalye. Nakalimutan ko na rin kung anong itsura ng babae. Ito ay isang pagsasabwata na maingat na isinaayos laban sa iyo. Ang kabilang partido ay dumating na handa, kaya natural, gagamit sila ng ilang paraan. Napabuntong hininga si Jasper. Kinagat ni Henry ang kanyang mga ngipin at nagmura, kapag nalaman ko kung sino ang nasa likod nito, papatayin ko sila. Makalipas ang mahigit 10 minuto, bumukas ang pinto ng surveillance room. Pagkatapos, sinipa ni Jared ang isang binata sa surveillance room. Mr. Lane, Mr. Lo, he's here, sabi ni Jared, sabay turo kay Mark na parang takot na bumagsak sa lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 418. Umupo si Jasper sa sofa. Bibigyan na sana niya ng makahulugang tingin si Henry para hilingin sa kanya na pumunta at magtanong tungkol sa sitwasyon nang makita niyang naglalakad na si Henry na may ekspresyon na kasing itim ng kulog. Hinawakan ni Henry ang kwelyo ni Mark at hinayla siya patayo sa lupa. Fixing his attention on Mark, he growled, Boy, I'm not going to threaten you or intimidate you. Pero kahit anong itanong ko sa iyo pagkatapos nito, mas mabuting bigyan mo ako ng matapat na sagot. Kung itago mo sa akin kahit ang pinakamaliit na detalye, kakalagkarin ko ang buong pamilya mo sa mga bundok at ililibing silang buhay. Sa sobrang takot ni Mark ay halos mapaiyak siya sa takot. Ano ang ibig sabihin ni Henry, na hindi siya gagamit ng pananakot o pananakot? Hindi ba ito ang pinakawalang mukha, direktang pagtatangka sa pagbabanta at pananakot? Sa ilalim ng interogasyon mula sa lahat ng tao sa silid, si Mark ay hindi nagtago ng anuman at kaagad na isiniwalat ang lahat ng kanyang nalalaman. Kuya, boss, ito lang talaga ang alam ko, honest. Isang binata ang nagpaalam sa akin na sa gabi, isang babae ang mag-o-order ng Pink Lady cocktail na may double mint at sea salt. Ang mga bisitang karaniwang umiinom ng Pink Lady cocktail ay hindi magdadagdag ng sea salt sa kanila, kaya iyon ay itinuring na parang isang lihim na signal. After get the signal, I was supposed to head over and she would hand me something. Dadalhin ko sana ito sa likod ng pinto at ibigay sa binatang iyon. Hindi ko alam kung sino sa kanila, lalaki o babae. Nanginginig si Mark habang nagsasalita, na puno ng panghihinayang ang sikmura. Kung alam niya lang na haantong siya sa ganito ngayon, mula sa kikitain pa lang ng dagdag na $1,000 na iyon, hindi na siya maglalakas loob na kumuha ng trabaho kahit pa siya ay bugbugin hanggang mamatay. Akala niya ay kumita na siya ng kaunti, pero sayang, walang libreng tanghalian, wika nga. Kuya, binigyan ako ng taong iyon ng $1,000. Paano ito? Ibinibigay ko sa iyo ang pera at hindi mo na ako guguluhin. Isa lang naman akong pumunta dito galing abroad para magtrabaho. I can't afford to offend any of you. Pakiusap ni Mark kay Henry habang lumulunok at inilabas ang pera sa bulsa ng pantalon. Bakas ang ekspresyon ni Henry. Nagmumura, sumingit siya, the F***sick. Alam mo ba na nakatulong ka sa isang tao na dayin ako ng mahigit $1 bilyong kahapon? At sa huli, ibinabalik mo lang sa akin ang $1,000.
Sa tingin mo ganoon lang ako kahalaga? Hayaan mo na. Tinapik ni Jasper ang balikat ni Henry at sinabing, walang silbi ngayon kahit punatin mo siya. Isa lang siyang errand boy. Sa huli, ikaw pa rin ang madidismaya. Matapos hilahin si Henry, tinanong ni Jasper si Mark, makikilala mo ba ang lalaking nakita mo kagabi kapag nakita mo siyang muli? Mukhang naramdaman ni Mark na si Jasper lang ang naruroon. Nakayuko ang ulo na parang yumuko, sumagot siya ng, magaling talaga akong mag-identify ng mga tao, ganyan na ako simula bata pa ako. Tiyak na makikilala ko siya. Napakagaling. Sa mga susunod na araw, mananatili ka rito. Huwag pumunta kahit saan. Maaari akong magpadala ng susando sa iyo anumang oras. Ngumiti si Jasper kay Mark. Tumayo si Jasper at sinulyapan si Jared. Sa isang mainit at magiliw na tono, sinabi niya, Mr. Wade, itong empleyado mo ay kapakipakinabang pa rin sa amin. Sa mga susunod na araw, hayaan siyang magpahinga at huwag pumasok sa trabaho. Babayaran natin ang sweldo niya. Ano sa tingin mo? Mabilis na tumango si Jared at bahagyang yumuko, tumutol, Mr. Lane, please, anong sinasabi mo? Empleyado ko siya, syempre dapat ako ang magbabayad ng sweldo niya. Hindi ka dapat magsalita ng ganyan. Hindi ko talaga deserve ang ganitong kabaitan mula sa iyo. Habang nagsasalita siya, nilinggan ni Jared si Mark at malugod na sinabi, Marky, hindi kita itatalaga sa alinman sa mga shift sa susunod na mga araw, para makapagpahinga ka ng mabuti. Kapag tapos ka ng tumulong kay Mr. Lane, ipopromote kita sa posisyong foreman, kaya magsikap ka, ha? Si Mark, nakatatapos lang makatanggap ng blessing in disguise, ay mukhang nagulat at natuwa. Mabilis siyang tumango bilang pagsang-ayon. Paglabas ng bar, sumakay ang grupo ni Jasper sa kotse at umalis sa ilalim ng walang katulad at magalang na mata ni Jared. Habang pabalik sa hotel, kinukat ni Henry ang kanyang mga labi at sinabing, bakit mo sila magalang? Tingnan mo ang Wade na iyon, hindi na siya makapaghintay na dilaan ang iyong bota. Mahinahong sinabi ni Jasper, ang pakikitungo sa iba ay maaaring maging kasing simple o kasing komplikado ng ginagawa mo. Dati, tinulungan ka ni Mr. Wade sa paghawak ng ilang negosyo dahil pressured siya kay Hector Cam. Gayunpaman, kung talagang tinatrato mo siya na parang underling at boss, hindi siya makikipagtulungan sa iyo, o baka ibenta ka pa niya sa iba. Sino sa tingin mo ang matatalo noon? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 419. Tumaas ang isang kilay ni Henry at sinabing, there ba siya? Nagkataon na sobrang asar na ako at hindi ko alam kung saan ko ididirekta ang galit ko. Kung maglakas loob siyang gumawa ng kahit anong maliliit na galaw, sisirain ko siya kasama ng bar. Sabi ni Jasper habang hinihimas ang kanyang mga templa, iyan ang dahilan kung bakit madali kang mapasok sa gulo. Maaari mong gulo ang pinuno ng walang problema ngunit ang hindi kooperatiba na mga subordinate ang mahirap pakitunguhan. Kahit nasirain mo siya pagkatapos ng mga bagay-bagay, malugi pa rin tayo. Makakabawi ka ba kung sisirain mo siya? Magagawa mo lamang na bigyan ang iyong sarili ng isang hininga ng pagpapalaya. Kung mas magalang ka sa kanya, mas igagalang kanya. Siguradong iniisip niya ngayon kung paano niya tayo matutulungang pangasiwaan ang mga bagay-bagay at protektahan ang ating mga sikreto. Kaya, kung ang mga bagay ay matagumpay, hindi kami magkakaroon ng anumang problema sa sinuman. Ito ay isang win-win situation. Hindi sumagot si Henry sa sinabi ni Jasper. Si Hector, na nagmamaneho, sa halip ay mukhang nag-iisip at tila naiintindihan mula sa karanasan. Masungit na sabi ni Henry, kayong mga tao, ang iyong mga ulo ay puno ng paikat-ikot. Hindi ko maintindihan at ayokong malaman. Gusto ko lang mahawakan ang taong nanggulo sa akin at gawing abo. May idea na ako, sabi ni Jasper. Nanlaki ang mata ni Henry. Kung wala siya sa kotse, tumalon na siya. Kung ganoon, ano pang hinihintay mo? Dumiretso na tayo sa pintuan niya at yayain siya. Sigaw ni Henry. Anong nagmamadali? Sinaman ng tingin ni Jasper si Henry. Kung maglakas loob silang gumawa ng isang bagay tulad nito, magiging handa sila sa mga resulta. Kung pupunta ka sa kanilang pintuan ng walang ingat at walang anumang ebidensya, sa halip ay sila ang may impormasyon laban sa iyo. Sino kaya ang mawawala ng reputasyon at dignidad?
Tanong ni Henry sa nagngangalit na mga ngipin. Una, sabihin mo sa akin kung sino iyon. Bahagyang sinabi ni Jasper, walang kakaunting tao sa Swallow City ang napupuot sa iyo o sa akin. At the same time, iilan lang ang napupuot sa aming dalawa. Isaalang-alang ang mga may lakas ng loob at kakayahang kumilos, sa palagay mo sino ito? Nag-isip sandali si Henry bago nagtanong, sinasabi mo bang si Eric Turner iyon? Ito ay isang 70% na posibilidad, mahinahong sabi ni Jasper. Damn, alam ko ang batang ito at ang lahat ng kanyang mga panlilinlang ay hindi madaling harapin. To think na binackstab niya ako 2 days ago, nagkukunwaring all-pleasing and nice pero palihim na nakipagsabwatan. Papatayin ko siya balang araw. Galit na sabi ni Henry. Habang nagmamaneho sa harap, nanginginig ang mga kamay ni Hector hanggang sa halos hindi na niya mahawakan ng mahigpit ang manibela. Akala niya ay tinutulungan lang niya si Jasper sa isang maliit na bagay. Hindi niya inaasahan na masasangkot siya sa away nila Jasper, Henry, at Eric. Hindi kakayanin ng kanyang maliit na katawan ang laban na ito ng mga Titans. Hector, narinig ang boses ni Jasper, dahilan para agad na naisip ni Hector. Oo, Mr. Lane, ano ang iyong mga order? Tanong niya. Ngumiti si Jasper at sinabing, wala akong utos pero gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Narinig mo ang lahat sa bar dati. Mangyaring gamitin ang iyong mga kontak at suriin ang pagsubaybay sa likod ng pinto ng bar. Makipagtulungan kay Jared at hanapin ang taong nakausap niya sa lalong madaling panahon. Pagkasabi nito ni Jasper, nilingan ni Henry si Hector at tinapik ang balikat nito habang nakangiting nagmamaneho, nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan noon. Ngunit lahat tayo ay magkaibigan na ngayong hindi pagkakaunawaan. Neresolba, ako ang magiging host sa susunod na pumunta kayo ng iyong kapatid sa Harbor City. Saglit na natigilan si Hector bago sumili ang walang hadlang ng ngiti sa kanyang mukha. Isa itong magandang pagkakataon para kumonekta kay Henry. Hindi na siya nag-abala patungkol sa labanan sa pagitan ng mga Titan at nagmamadaling sinabi, okay. Gagawin ko. Tumawa si Jasper at hindi nagsalita. Sapat na ginamit ni Henry ang kanyang talino. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 420. Kung naiintindihan ng isang tao ang isang bagay nang ginabayan sila ng ibang tao, iyon ay pagiging matalino, ito ay katalinuhan. Kung ang isang tao ay maaaring matuto ng hindi sinasadya habang aktibong nag-a-apply ng isang bagay pagkatapos ng patnubay ng iba at pagkatapos ay agad itong gawing sariling paraan ng pagsasagawa ng pang-araw-araw na buhay, kung gayon iyon ay karunungan. Bilang isang first-rate na tagapagmana, si Henry ay nakatanggap ng pinakamaraming elite na edukasyon mula pa noong siya ay bata pa. Maging ito ay ang impluwensya ng kanyang pamilya o ng kanyang kapaligiran, siya ay magiging mas matalino at mas maraming pakinabang kaysa sa mga ordinaryong tao. Hindi lahat ng tagapagmana o tagapagmana ay mahina ang pag-iisip. Si Henry ay medyo matigas ang ulo at pilyo, ngunit hindi may kakailan na isa nga siyang brilyante sa rough. Kaya niyang pasanin ang malaking responsibilidad sa pamamagitan ng kaunting pagukit at pagpapakintab. Kaya naman sobrang nasiyahan si Jasper sa performance ni Henry ngayon. Hindi bababasa, sa wakas ay nagkaroon ng kumpiyansa si Jasper sa mga inaasahan ni Zachary at Old Master Lo sa pagpapalam sa kanya na magturo kay Henry. Ang isang malupit na palo mula sa totoong mundo ay ang pinakamahusay na materyal sa pagtuturo. Naisip ni Jasper na maaaring hindi masamang bagay na hayaan si Henry na magdusa ng malaking kawalan sa pagkakataong ito. Pagkabalik sa hotel, walang humpay na nagmadaling magtrabaho si Hector habang sina Jasper at Henry ay bumalik sa silid upang pag-usapan ang susunod na diskarte. Sa kabutihang palad, pagkatapos dumating si Old Master Lo, pumunta si Anna upang manatili sa parehong hotel bilang Old Master Lo upang alagaan siya. Samantala, si Henry naman ay naiwan dahil natatakot siyang ma-lecture. Kung nandito pa si Anna, hindi may tatago ng matagal ang bagay na ito. Sa ngayon, mahahanap lang muna natin ang tao at tingnan kung masusundan natin ang mga pahiwatig para makabuo ng ilang ebidensya. Ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang disadvantageous para sa iyo at sa akin. Ang pangunahing bagay ay hindi namin alam kung ano ang eksaktong pinapirma nila sa iyo at kung paano nila gagamitin ang mga bagay na ito. Sinuri ni Jasper habang nakaupo siya sa study,
Nagbuhos ng isang tasa ng tsaa para kay Henry at sa kanyang sarili. Nakangiting sabi ni Henry, parang laging may invisible bomb sa tabi ko. Sa sandaling ito sa parking lot ng hotel, nakaupo sina Lisa at Ben sa kotse, at medyo mabigat ang kapaligiran. Lisa, pakiramdam ko ay ipinapadala tayo ni Young Master Turner sa ating kamatayan, sabi ni Ben na may hindi nasisiyahang ekspresyon. Huminga ng malalim si Lisa. Tinitigan niya ang mataas at marangal na gusali ng hotel sa kanyang harapan at sinabing, ano ang kinakatakutan mo? Nasa kamay na natin ang kapalaran ni Henry. Ano pa ba ang lakas ng loob nilang gawin sa atin? Sabi ni Ben na nakakunot ang noo, ngunit bakit hindi pumunta si Young Master Turner ng mag-isa para mangisda ng impormasyon tungkol kina Jasper at Henry at kami na lang ang pumunta? Sabi ni Lisa sa nagngangalit na mga ngipin, hindi mo ba narinig na sinabi ni Young Master Turner na may iba pa siyang dapat asikasuhin? Pinsan, huwag masyadong mag-isip. Ngayong nasangkot na tayo sa usaping ito, imposibleng mag-pull out kahit gusto natin. Sa tingin mo, pakakawalan tayo ni na Henry at Jasper pagkatapos malantad ang lahat. Kung hindi namin gagawin ang magandang trabaho para kay Eric, wala siyang pakialam sa amin pagdating ng panahon. Talagang magte-tether kami sa dulo ng aming mga lubod noon. Nagdesisyon si Ben nang marinig ito. With a deep voice, he said, tama ka, we have no choice now. Isipin kung paano kami tinatrato ni Henry noon. Hindi lang kami, pati mga magulang namin ay lubos na nadisgrasya. Dapat natin silang ipaghiganti. Bumaba silang dalawa sa sasakyan at pumasok sa hotel pagkatapos nilang mag-usap. Huminga ng malalim si Ben nang makarating siya sa pintuan ng kwarto. Kakatok pa lang sana niya sa pinto ay bumukas ang pinto mula sa loob. Habang nakatingin sa walang ekspresyong si Julian, malamig na sinabi ni Ben, nandito ba sina Jasper at Henry? Gusto kong makipagkita sa kanila. Maghintay ka rito, malamig na binigkas ni Julian ang dalawang salita, tumalikod, at pumasok sa silid. Ang boses ni Jasper ay nanggaling sa silid pagkaraan ng ilang sandali, pasok ka. Ang yabang naman, ngini siya ni Ben at dinala si Lisa sa suite. Umupo si Jasper sa sofa sa sala ng suite, nakatingin kay Ben at Lisa na pumasok. Nasaan si Henry? Tanong ni Ben nang hindi niya makita si Henry matapos niyang walisin ang tingin sa paligid nang pumasok siya. He went out to run errands, mapaglarong sabi ni Jasper. Akala ko noong una ay si Eric ang nasa likod ng mga eksena, pero hindi ko inaasahan na nakikialam din kayong dalawa dito. Now that I think about it, dapat matakot si Eric na ma-expose at mapintasan. Hindi siya nangangahas na makisali sa ilang maruming negosyo, kaya kayong dalawa ang pinakamagaling niyang kasangkapan. Nagiba ang kutis ni na Ben at Lisa. Humakbang ang huli at sinabing, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi mahalaga kung naiintindihan mo o hindi. Anyways, you two have to make the purpose of your presence clear. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang, walang pakialam na sabi ni Jasper. Ngumisi si Ben habang nakatitig kay Jasper at sinabing, nakakasuklam talaga ang paraan ng pagpapanggap mo na lahat ng marangal. Mas maganda ang ugali mo noong nagkita tayo sa likod ng entablado sa piging ilang araw na ang nakalipas kaysa ngayon, mapaglarong sabi ni Jasper. Nabalot ng galit si Ben nang bigla niyang maalala ang panahong humihingi siya ng tawad kay Jasper nang mapagkumbaba ngunit napahiya pa rin siya. Huwag mong isipin na kaya mong maging mapagmataas dahil lang sa may kapangyarihan ka. Sinasabi ko sa iyo, mas maraming tao sa mundong ito na may mas mahusay na paraan kaysa sa iyo. Sino ka sa tingin mo? Narinig mo na ba ang pariralang nona ang pagmamataas bago ang pagkahulog? Nagalit si Ben. Ngumisi si Lisa at agad na nagsalita pagkatapos, oo, hindi ko talaga kayang tiisin ang mga katulad mo. Nagpapanggap na parang ikaw ang pinakakahanga-hangang tao, hindi ka ba nakakadiri? Pinapapunta kayong dalawa ni Eric para pag-usapan ang kalokohang ito. Tanong ni Jasper. Napangisi si Lisa at sinabing, hindi naman. Nandito kami ngayon para ipaalam sa iyo at kay Henry na malapit nang matapos ni Young Master Turner ang mga pamamaraan sa paglilipat ng stock. Pagdating ng panahon, lahat ng ginawa mo at ng mga batas sa Swallow Capital ay accredited kay Young Master Turner. At ang pera, mayaman talaga ang Loz, ha? Ang account ng kumpanya ng sangay sa Swallow Capital ay naglalaman ng higit sa 1 bilyon.
Si Young Master Turner ay interesado rin sa panukalang proyekto ng Olympic Village. Hiniling niya sa amin na magpadala ng salita upang pasalamatan ka sa paglalagay ng iyong mga plano at ideya, na nagpapataas ng kay Young Master Turner. Katiyakan sa pag-agaw sa proyekto ng Olympic Village. Tumingin si Jasper sa kanilang dalawa at walang sabi-sabing, kayong dalawa ay niloko ni Henry na pirmahan ang kontrata sa pamamagitan ng mga underhanded na paraan, ngunit iyon ay maaaring ganap na mapawalang bisa. Hindi mo ba alam ang batas? Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Ben at sinabing, magsampa ka ng kaso kung may lakas ka ng loob. Mayroon kaming oras upang makisali sa demanda na ito sa iyo. Ito ay nakasulat sa itim at puti na may tatak ng kumpanya. Sa tingin mo ba ay maaaring pagtakpan ng foul play ang katotohanan? Sa tingin mo ba ay pakikinggan ng korte ang iyong one-sided statement o titingnan ang ebidensya? Ngumisi si Lisa at sinabing, galit ka ba? I bet dapat galit na galit ka ngayon di ba? Pagkatapos ng lahat, malapit ka nang mawala sa isang malaking proyekto, at iyon ay higit sa $1 bilyong na halaga ng pagkawala. Kung ako sa iyo, maaari na akong pumunta at tumalon sa isang gusali. Haha, ito ang kahihinatnan ng pagkontra kay Young Master Turner. Bago ito, naisip mo talaga na napakahusay mo ng medyo napaatras si Young Master Turner. Pero hindi mo alam na once na umatake na siya, wala na kayong puwang para labanan man lang siya. Pagmamalaki ni Ben. Sa sandaling ito, itinulak ang pinto. Mula sa labas ng pinto, matamlay na hinagis ni Henry ang isang lalaking nahuli niya. Gulong-gulong ang bagbog na lalaki at gumapang papasok sa silid. Sa pag-angat niya ng tingin, bigla siyang naglock ng mga mata kina Lisa at Ben. Ikaw kasi, kayong dalawa. Sabay-sabay na bulalas nilang tatlo, puno ng kilabot ang kanilang mga mukha.